Your friend, your political supporter, or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Whatever it is that's going to be good for Filipinos, you sacrifice that for the Filipinos. That's what being a good Filipino means. You make sacrifices for the country, you make sacrifices for your people. Yun, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, nako, live po tayo ngayon dito sa aming maganda. At talagang eleganteng salamat PBBM Studio. Yan, welcome po sa aming ika-17 episode. Grabe, napakabilis ng araw ko. Kailan lang first episode natin, wala pa kaming 1,000 followers. Ngayon, ilan na tayo? 66,000 followers at yun ay dahil sa inyo. Organic followers. Organic yun. Wala pong binabayaran doon. Organic. Yan. Ako po pala, si Palerista TV. Makakasama nyo ngayong salamat PBBM at hayaan natin magpakilala. Itong dalawang nagwagwapuang kasama ko, sabi nila. Yayam Dizon po. Na-miss ko tong studio natin. Oo, nakakamiss eh. 1 week lang kami hindi nag-podcast dito. Nakakamiss. Parang ang tagal namin hindi nag-podcast. Oo. By the way, mga ka-BBM, nagsuot ako ng buwaya ngayon. Kasi itong episode na to, tribute ko to sa mga buwayang public officials. So, pinep-text mo lang eh. Oo ba? Mahal kasi mga ganyan eh. Ayaw pa sabihin, 32,000 yan eh. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. Magandang hapon po sa inyo. Magandang gabi. Ako po si Ka-Coffee. Make sure na kayo po ay naka-follow, naka-like at i-share nyo po itong video na yan. At kumusta po yung aming audio. Comment naman kayo dyan. Yes. At yung mag-attendance check tayo dyan. Yung mga Ka-Coffee na regularly nakikinig sa atin, comment kayo pag nandiyan na kayo para alam natin yan. At ma-shoutout natin yan. Marami tayong pag-uusapan ngayong hapon. O yan, grabe. Wala pa tayong 1 minuto pero dami ka agad comment Oo, at eh. saka viewers. Yan, huwag niyo po kalimutan ha. Paki-share po itong live natin na to, itong podcast namin para marami tayong mahatiran ng tamang impormasyon na nangyayari at proyekto ni PBBM dito sa ating bansa. So huwag na nating patagalin pa ha. Ngayon, ha? Patay yung ano natin, yung teleprompter. Diskaya yan. Flood Ayan. control yan. Ayan. Flood control. Huwag natin patagalin. Pag-usapan natin yung mainit na pangyayari sa hearing ng Senado at ng Kongreso nitong mga nagdaang araw. Kasi hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang galit na ang ating presidente na sukdulan yung galit. Maluha-luha nung in-interview siya sa huling podcast niya at sinabi niya talagang malilintikan talaga yung mga buwaya na may kasalanan sa pagkulimbat ng kaban ng taong bayan. Ngayon, yung mga nangyaring hearing doon sa Senado at Kongreso, nagulat ang lahat. Ngayon, nagulat din ba kayo? Ako, gulat na gulat. Anong pinaka kinagulat yung dalawa doon sa mga nagdaang dalawang hearings? Para sa akin, parang napakaaga pa. Oh. Para pag bumigay, kumbaga, bumigay yung mag-asawa at magsiwalat ng mga pangalan ng DPWH public government officials sa kanang congressmen. Oh. No? Ang nakikita ko lang doon, mukhang, ang una kong reaction, mukhang may kulang. Parang selective yung memory na in-apply nung Kung mag-asawa. ano lang inaalala niya. Yun Kung lang. ano lang naalala nila. No? Ayun lang naalala o parang may nagpunit ng listahan. Most likely may merong nagtitimon. At saka, alatang scripted. Imaginein mo ha, wala kang records, wala sa ledger nila, di ba? May ledger sila. Walang records simula 2016 hanggang 2022. 2022 lang daw. Panahon ni Digong yan. Walang ledger. Napaka-imposible yun. Hindi, tsaka Imposible. makikita mo sa hearing kahapon sa Kongreso, hindi mabanggit nung mga diskayo yung Duterte. Correct. Hindi nila mabanggit. At kung babanggitin na, pipigilan ng isang senador. Oo. Oh. Diba? Ako- Kaya napalitan. Sabi din, meron akong konting analysis dyan. Oh. Pwede kong tawagin na disguise gambit yung ginawa nila. No? But kasi ang gambit po kasi parang sa chess po, parang nagre-risk ka ng isang move with the hope na in the future magiging favorable sa iyo yung move na yon. No? Etong disguise gambit, parang ang nang nakita ko, sumugal sila sa Duterte block. Sa mga Duterte, in a way. No? Kaya hindi ni sila nag-mention ng mga transaction simula 2016 hanggang 2022. At wala ring pinangalanan ng mga senador na alam naman natin na merong involved na mga senador. Sigurado, tiyak na tiyak. No? So yun, kumbaga sumugal sila sa mga Duterte ngayon, no? With the hope na in the future magkakaroon sila ng kalayaan. Feeling ko iniisip nila dyan kailangan nila ma-establish na we are not the most guilty. Oo. Para makapasok sila doon sa witness protection program,
maabsuelto sila. Pero, syempre, isa sila sa mga nagulat nung hearing doon sa Senado. Dahil kung totoo man yung sinasabi ni Yayam na kumikiling sila sa Duterte Black, pagkatapos ng hearing na yon, nagulat sila sigurado kung totoo man yung sinasabi ni Yayam. Kaya Napalitan yung mga sinasabing kinikilingan nila. Kaya nga editorial ko kahapon ata o sinulat ko kahapon, sabi ko, disguised gambit gone wrong. Bakit gone wrong? Kasi a few minutes or hours lang napalitan na yung mga correct. Duterte Black eh. Oo. So baka mag-iiba na yung tono kapag si Lacson na yung magsagawa ng investigasyon. Correct. Oo, Mag-iiba ng tono yan. kilala naman natin si Lacson, talagang diretsong straight yan. Diretso straight, doble na yan. Oo. ang posibleng hindi na nababanggit sa mga media, no, sa mainstream media or sa mga social media ay mukhang nangako ng witness protection or magka-qualify as witness protection ang mga diskayas. Itong ating Blue Ribbon Chairman. Actually, may recommendation na. May letter na, actually. Pero sinabi ni Tito Soto, hindi niya pinirmahan yan. May recommendation na si Marcoleta recommending the Discayas na maging maipasok doon sa Witness Protection Program. Pero alam naman Ikaw, agree natin ka ba na dun? hindi kasi alam naman natin na sila Diskaya hindi sila yung pinaka-least guilty diyan. Oo. Mostly guilty. Hindi sila yung most Oo. guilty dyan. Nagkamal sila ng billion-billion Oo. in such a short period of time, paano ka magiging least guilty? Mga Hindi- kabibian, pwede ko bang banggitin yung mga requirements bago ka maging witness protection? Maganda yan. sige, Maganda. sige. Maganda. Ito meron po kasing batas tungkol sa witness protection at meron pong requirements para makapasa ka as a witness under this law. program. No? Oo. Number one, kailangan talaga ang kanyang testimony. Ibig sabihin mahalaga Oo. para maipanalo yung kaso. Correct, correct. Okay? Number two, walang ibang direct evidence na available. Kumbaga, ikaw talaga yung material witness no, tungkol sa kaso. Pangatlo, may corroboration o suporta sa kanyang salaysay. Makakorroborate ng ibang ebidensya. Oo. Okay? Number four, hindi siya ang pinaka-guilty. Meaning siya ang least guilty. Oo. No? Okay? At yun, very important yun, ha? And number five, wala siyang conviction for a crime involving moral turpitude. Wala pumasa, wala siyang pinasa diyan. Hindi, baka number 5 lang siya Meron pumasa. Baka number 5 lang siya pumasa kung wala siyang kaso previously involving Kung meron moral pa, di ba? turpitude, no? At Pero yung apat talaga ano eh. Si Carly Discasa ka, di ba may kaso sa Pasig nga rin yan. Oh, pero baka hindi pa wala pang finality. finality. Ah. Oo. Isa rin sa kondisyon ni SOJ, no, Secretary of Justice, isauli niyo muna yung ninakaw ninyo. Oo naman. Yung At saka- ill-gotten wealth ninyo, isauli ninyo Hindi yan. lang Kasi yan, parang hindi lang standby yan. eh. Ayusin muna nila yung mga substandard na proyekto Oh. nila na walang gastos sa kaban ng bayan. At yan Correct. mismo ay galing sa bibig ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, importante 'yon. Na walang gastos sa gobyerno ha. Kumbaga, wala pang pinag-uusapan kung pagbibigyan sila sa mga kahilingan nila. Pero importante, gawin muna nila yung mga pending projects, tapusin muna ng nasa standard. Kasi bayad naman sila dyan. Then, kapag nagawa nila yon, sabi ng Pangulong Bongbong Marcos, saka tayo mag-usap. Correct. Oo. Correct. But, walang pangako na ma-absuelto sila sa mga kaso nila. Pero kung ano ba, kung ikaw si PBBM, lahat ng proyekto nilang substandard, ghost project nila, ginawa talaga nila ng maayos. Oo. Lahat ng mga kotse nila, ng mga ari-arian nila na hindi maipaliwanag, ibinalik nila para i-donate na lang sa gobyerno para mai-convert sa eskwelahan o sa health. Anong sa tingin mo? Di pa rin. I-absuelto mo sila? Hindi, kailangan pa rin na gumulong ang batas. O kasi may korte pa rin yan. ginawa silang kabulastugan. Sa korte pa rin yan. Correct. Alam mo kasi, pwede pa niyang ulitin yan. O kung hindi lang nabunilyaso ni PBBM, tuloy-tuloy yan. Correct. Kasi mga kabibim, grabing dami ng libo-libo milyonong tao ang nag-suffer Ay, oo. sa mga baha. Oo naman. Tapos pagbibigyan lang natin 'yon pag sinoli yung hindi kanilang pwede. mga ari-arian. Kasi yung mga ibang hindi, kriminal- hindi makaturungan 'yun. Oo. Yung ibang mga kriminal, baka ganun lang din gagawin. No? Pwede naman pala, gagawa ko ng krimen. And eventually, Kapag pag nahuli, isasauli ko na lang. Oo. Hindi pwede. Oo. At wala rin yan sa ating batas. Wala yan sa ating Saka, konstitusyon. hindi talaga papayag ang mga kababayan natin, lalong-lalo na si PBBM, na walang makukulong dito. Oo. Correct. Nakita mo yung mata ni mga kabib- PBBM sa podcast, galit na galit, di ba? Naluha nga. Ano? Oo. Tandaan natin, kapag mahirap, katulad yung isang mahirap sa Pangasinan ata doon, nagnakaw ng mangga sa kapitbahay, nakulong, Ay, ganun? na-aresto. Agad-agad. Oo. Tapos ito, bilyon-bilyon ng ninanakaw. Dadaan sa Sa kaban ng bayan, technicalities. tapos so. hindi mo pananagutin. Mukhang may mali doon. No? Kaya hindi dapat mangyari yun. At napansin ni Presidente, isang tumatak doon sa sinasabi niya, naging systematic na itong nakawan. Oo. Na for the longest time, hinayaan ilang dekada na nangyayari at nangyayari. Walang nagdakas ng loob na banggain itong mga kontraktor na yan, yung mga mayayaman na mga politiko, congressman at senador. Nangyayari na yan. Ngayon lang sinusolve itong mga problema na to. Isipin nyo ha, kung hindi pa si PBBM yung naging presidente natin, tuloy-tuloy yan. Oh, hindi natin alam. Tuloy-tuloy yan. Isipin nyo ha, isang kontraktor pa lang yung kumanta dyan.
Dami nang nadamay, dami nang nadawit. What more pa kaya kung lahat ng kontraktor kumanta, lalo yung may magandang asawa na parang Si yan, pabuding-buding si lang. Legacy. O, Si yun. Legacy yan. Kontraktor. Kumpanya niya yung nauuna eh. Magantay po yung asawa. Kumpanya niya yung nauuna sa listahan ni PBBM. Diba? Baka, at saka kung ilang district engineer meron sa buong Pilipinas. Napakarami. Diba? Sa tingin nyo ba, etong si Alcantara lang, yung may hocus-pocus? Ilang district engineer na meron assistant na engineer din? Ang dami yan. Diba? Sa Di ba tingin nyo meron ba? pang May sineta regional engineer pa. sa Batangas, di ba? May sineta pa Oo. dyan. Yung nag-bribe kay Congressman Levisay. Metro Manila pa lang yan. Ano pa Oo. sa Mindanao? Di ba? Na mas hindi ganoon katindi yung monitoring dahil yung iba natatakot magsalita. Oo. Walang check and balance halos. No? Oo. Imaginein mo. Diba? Isipin nyo yung ginawa ni PBBM na to sa bansa natin ha. Hindi lang isa district engineer yung meron sa bansa natin na gumagawa ng kalokohan. Marami po yan. Hindi pa lang talaga ngayon lumalabas sa hearing pero marami yan kasi matagal ng kalakaran sa gobyernong ito sa Pilipinas ang ganyang focus-focus sa mga proyekto. KBBM, importante rin ma-mention, no? Na yung mga nag-witness dyan sa Senado, sa Kongreso, dapat magsabi ng totoo at kumpleto. Hindi pwede yung selective memory, no? Hindi pwede kung ano yung convenient lang sa'yo or magiging pabor sa'yo in the future, ayun lang ang babanggitin mo, no? Merong legal maxim na tinatawag na falsis in uno, falsis in omnibus. Ibig sabihin, false in one thing is false in everything, no? Magiging ano pa yan magiging basihan pa na para ano yan para kumbaga mabaliwala lahat ng testimonya kasi magkamali ka sa isang bagay, no? Mali na lahat. Kung hindi mo isasama lahat ng detalye ng nalalaman mo, no? Pwedeng gamitin yan ng mga kakasuhan Correct. para madepensa yung sarili nila para mapawalan sala sila. So mali yung ganung So kung ikaw ay may selective memory ka, sasabihin mo siya involved dyan pero wala kang ebidensya. Diba? And then later on, babawiin mo yung testamento mo para mapababa yung kaso. Paano yung credibility mo? Diba? Correct. So sa mga nanonood din sa atin, kailangan maging discerning din kayo. Kasi sa isang statement, posibleng masira yung reputasyon ng isang politiko. Halimbawa, pwedeng si presidente yan, pwedeng si speaker yan, or kung sino mang politician yan. Sa isang statement, judgmental na agad tayo, di ba? Pero suriin ninyo, sino yung nagsasalita? Credible ba siyang magsalita o madalas siyang nagsisinungaling? Yan yung sinabi ni Vico Soto. Correct. Na napakasinungaling ng mga diskaya. Tama, tsaka tama rin si PBBM na hindi porket ni name drop, maniniwala na tayo. kayo. Kailangan may ebidensya gaya nung picture ni Jinggoy. Alam Tsaka niyo, yung text message. Si Alcantara. alam niyo kung correct. bakit nasabi ni Vico yon? And in fact, hindi lang si Vico, pati yung tito niya, si Tito Soto, sabi niya, maraming inconsistency, maraming kasinungalingan. Why? Sabihin ba naman na 2 to 3% lang daw ang kanilang kinikita? At Imposible. maximum daw ay 5%? Doon pa lang Imposible. imposible talaga. Palugi, makikipag-bid ka, tapos palugi. Oo, hindi ka makakapagkamal ng bilyon-bilyong kita o ari-arian. Pero no? Kung ang iyong kinikita ay maximum na 5% lang. At di ka makakabili ng payong na may kasamang Rolls Royce. Correct. Oh. 42 million yun. Payong naman. Nagustuhan yung payong kaya bumili ng Rolls Pero Royce ang worth 42 pinakamahirap million. talaga tanggapin dyan, yung sa hearing na yan na nangyayari dyan sa Senado at sa Kongreso. Yung nalaman natin si Bryce, meron palang Ferrari at saka Lamborghini. Yung Ang Urus ba sahod- yan? Urus ba yan? Oo, Lamborghini? sahod niya 70,000. Talo pa tayo mga vlogger. Magkano ba sahod mo? Malalaki yung views. Di ba? Pero yung sahod. Basta mas malaki doon kaysa kay Bryce. Pero kahit kalesa, hindi ako makabili. Alam mo kung magkano yung relo niya? Audemars Piguet. Siguro Magkano mga yun? 500,000. 100 million. Oh, Grabe. yung relo lang nung Bryce na yun. Oo. Tapos meron din siya Richard Mille. Richard Mille, 5 million, 8 million, 10 million. Napakamahal nun. Pero sinabi niya, ano lang daw, imitation. Kalokohan yun. Hindi ako naniniwala Imposible, imitation. Kaya nga sabi tuloy ni, sino ba nagsabi? Senator JB Ejercito. Oh. Ano daw ibig sabihin ng RM? Sabi ni Bryce Hernandez, Richard Mille. Anong sabi? Sabi ni JB Ejercito? Ano ba sabi niya? RM? Relo ng magnanakaw. At saka nakakapagtaka. Sabi niya, kapag nagdi-deliver daw ng pera sa kanila, nakabox ng Lucky Me, di ba? Noodles, hindi niya raw ginagalaw yan. Posible yan? Imposible na hindi ka papartihan ni Alcantara dyan. Linisan na kasi to kanya-kanyang linis na sila Sinasalba na nila yung mga sarili nila. Alam mo, pinakamaganda lang nangyayari dyan sa hearing na yan, kanya-kanya silang laglagan, kanya-kanya silang hila ng buntot, kanya-kanya silang salba ng sarili.
Correct. 'Di ba? Kita mo yung dalawang boss, yung si Alcantara pati si Bryce Hernandez, kung maglaglagan, 'di ba? Talagang eto mo, kung makikita mo si Bryce, talagang sinasabi na talaga lahat ng katotohanan na alam niya eh. Correct. Kaso etong si Alcantara naman, tanggi ng tanggi, halatang ayaw talagang makontempt. Alam mo, ito, napakaaga pa no, ng mga hearings both sa Senate sa Congress. Pero nakikita natin na maagang bumibigay itong mga witnesses. Alam mo kung bakit? Talagang wala na silang way. Walang lusot Correct. na yan. Wala na lusot kasi sila. Alam nila yan. Umami na yan. sila kung aamin. Kaya kung gusto nila na medyo mas mapagaan pa ang kanilang paghihirap o ang kanilang kaso na hoping mapagaan, kailangan kumanta na sila. Ngayon, kapag kumanta sila, dapat sabihin nila lahat. Dapat Totoo. nasa tono, nasa tono. Nasa tono. Oo. Hindi pwede yung Selective kung ano na. lang yung gusto nila sabihin, kung sino lang gusto nilang ilaglag, yun lang ang sasabihin At nila. wag na sila makipagsabuatan kay congressman, kay senator. Kasi ang nangyayari parang may sariling kwento sa House of Representatives, may sariling kwento dyan sa Senado. Oo. Sinong niloloko dyan? Di taong bayan lang din. Totoo Pero yan. tingnan niyo mga kababayan, kahit pala kahit gaano karami yung pera mo, kapag wala ka talagang peace of mind, hindi ka rin talaga masaya. Tingnan mo yung kala Diskaya, billion-billion yung pera nila. Ilang digits yung pera nila? 11 digits yung pera nila. Pero, sabi nung Curly Diskaya, pinag-uusapan na yung pamilya nila sa misa, ng simbahan, yung mga kapitbahay nila, yung mga taong bayan, sila ang pinag-uusapan. Kasi kahit nga marami kang pera, hindi pala kaya lahat aregluhin ng pera mo. Correct. Hindi ang pera ang everything. Oy, wait lang. Shoutout natin yung mga nakikinig sa atin. Ang dami nating live viewers ngayon na 257 live viewers and 1,100 views agad in just 10 minutes. Oy, maraming salamat sa mga nakikinig sa atin, ha? First time ata nangyari sa atin to, ha? Hindi naman, siguro Meron ba tayong play na video? Yung concurrent viewers, no? Meron tayong play na video? No? About Hindi, PBBM? mamaya, ano yan? Ngayon na ba yan? Ngayon na ba yung video na yan? Sige. Sige. Sa issue ng name dropping. Sige, tama yan, panoorin tama natin yan. Panoorin niyo po itong video na to tungkol kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez. At the Senate hearing, Mr. Diskaya floated House Speaker Martin Romualdez' name. He wasn't one of the congressmen allegedly directly involved po, but he was linked to one of those in the list, Mr. Congressman Marvin Rillo. What was your reaction upon hearing this po? Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganto. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to look. Kung totoo, di may problema. Na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices natin in viewers, government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve. May shoutout si, Sasabihin mo, hindi, wala akong alam DBM. dyan. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Dami view. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Diba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong talibot. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. I think there's walang we find this kind of actuations all the time. Bakit nangyari yan? Utos daw ni ganito eh. At tanong mo doon sa tao, sasabihin niya, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing ganyan. Name dropping. So we'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial. Name dropping lang. Ganda ngayon, maganda. But it's name dropping is not a crime. But 308. the crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. And I think all of these other terms that we are always using to try, this is thievery. This is stealing. This is corruption. It's nothing else. Kaya I use the word nakaw. Nakaw talaga nila yung pera ng gobyerno. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang,
We will also show them. Haka lang. But you know, we cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. And like I said, Mahaba pa yan, Lex. by tomorrow, pwede na nating announce, or tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the Independent Commission and the members of the Independent Commission. Thank you, Mr. President. The next O yan, mga ka-BBM. Sa mga nagko-comment pala ha, mamaya namin babasahin yan, mga 6:30 yung comment ninyo. Tapusin lang namin 6:30. itong talakayan namin dito, itong tatlong wapo. Maganda yung sinasabi ng presidente doon yung name dropping. Ano ba, mga public officials yan. Lalo na kapag top ranking ka, magpapapicture sa'yo, pwede nang gamitin yan. Oh, very close ako sa presidente, very close ako kay speaker. Oh, magbigay ka ng lagay kasi para sa kanya yan. So maging discerning tayo. Kasi yung iba, mga DDS, shoutout sa inyo, no? Yung iba ayaw nyo na pinagbibintangan sino ngayon yun? Si Alice Guo at saka si Duterte kasi may picture sila. Sabi wala raw ebidensya doon na magkasabwat sila. Tapos ngayon, yung isang politiko may picture ni Alcantara, sasabihin nyo magkasabwat. Double standard Double yun. standard. Diba? De kahit kailan, hindi talaga uubra sa court of law ang name dropping. Kung ang ebidensya mo is nabanggit lang yung pangalan, hindi magpo-prosper Hindi, yung alam kaso. nyo, walang pinagkaiba yan eh. Nagdadrive ka, nahuli ka. O sir, kilala ko si ganyan, pupunta ako sa kanya, pinatawag niyo may meeting. Diba? Para lang makalusot sa huli, walang pinagkaiba po yan. Kaya wag po tayo basta-basta maniniwala sa name dropping. Maghintay tayo ng mga susunod na hearing kung may mailalabas na ebidensya bago kaagad tayo umusga. Kasi syempre, kung kayo man lumagay sa mga katayuan ng ibang politiko na nini-name drop para lang maidamay, kawawa rin naman talaga. Kasi napakabilis sirain ang Oo. reputasyon ng isang Oo. tao. Kahit tayo, minsan, di ba? Oo. Pwede tayong siraan, mabilis lang tayong masisiraan. Correct. Ay, kung name dropping lang, ba't hindi ni-name drop si 51 billion? Oh. Oo. Diba? Tama Inamin naman. na mismo ng ano yun, ni Cabral. Na taga DPWH siya mismo. Kahapon. Basin. Yusek Cabral, Kahapon, inamin na mismo. inamin niya na Oh, may ba't hindi 51 billion. name drop yun? Oh. Name drop nila yung 1.3 billion ni Saldico na binibintang kala Speaker Martin Romualdez. Hinahanap ng mga dilis yun. Pero hindi hanapin yung 51 billion. Di ba? Double standard. Diba? Mga Double standard tan-GA yan. kasi kaya ganyan. Diba? 51 billion, bali wala 51 billion. Yung 1.3 billion ang hanapin natin kasi tan-GA tayo mga dilis. Ano yun? Wait lang. Diba? May nag-chat sa atin ng mga tropa natin dyan sa DBM. Nakikinig po sa atin ngayon ha. Kay Sir Richard, happy viewing po sa inyo. At sa iba pa pong tropa, si Aaron Pantig, si V. Orsia, si Bien Rabacal, at syempre, ang mapagmahal na girlfriend ni Sir Richard na si Miss Erica Tagilan. Oy, happy Mansari daw. Tsaka huwag niya Oy, happy kalimutan. Mansari, Sir Richard. Mansari! Mansari! Ako baka hiwalay bukas yan. Bukas, huwag ka Huwag gawa. Hindi, joke lang. Hindi, huwag ka makakain yan bukas. Joke lang. Ako papakain nyo si Sir Richard ha. O Mansari mo pala ha. Pakainin mo kami ha. At saka huwag natin kalimutan yung pinakamagandang Yusek sa balat ng Pilipinas. Sino yan? Si Yusek Yusek? Goddess Hope Libera niya. At ang pinakamaganda at pinakamagaling at very efficient na sekretary. Secretary Amena Pangandaman ng Oh, yan. DBM. Wala nang iba. Baka Wala sabihin nang nyo, iba. sip-sip kami ha. Talagang sumusuporta lang kami sa gobyerno. O, Kasi yan. maganda yung ginagawa. Oh, ngayon balik tayo doon sa may name dropping yan. Tatandaan natin mga ka-BBM. Lahat ng pinangalanan doon itinanggi nila yung paratang sa kanila which is normal lang rin naman. Normal lang naman. Correct. Normal lang talaga yun kasi syempre kung ikaw pinagbintangan na hindi mo ginawa, hindi mo ba itatanggi? Di ba? Sabi pa ni Presidente, walang aamin dyan. Oo naman. Kaya Hindi ka assuming ang taong bayan ay hindi satisfied sa tumatakbong investigasyon sa HOR at saka sa Senado, no? I'm sure dito sa independent commission na tinatayo ng ating pangulo, no, ay magiging satisfied sila. Correct. teka lang, tutuloy walang- kita yan. Para sa mga dilis na hindi naiintindihan yan, ano ba yung independent na tinatayo ni PBBM? Para saan ba yan? Itong independent commission ang itatayong grupo ng ating pangulo para tutukan at imbestigahan ang lahat ng nangyaring korupsyon, specifically sa flood control projects, no? Mga infra dyan. Mamimili siya ng mga taong kilala sa pagiging sa pagkakaroon ng integridad, kredibilidad, competence, independence of mind para mamuno dito sa independent commission na to. Ang sinasabi niya, walang politiko na mapapasama dyan. Oo. Yun ang sinasabi Diba? niya. Oh. Pero may mga lumulutang na listahan, may mga ibang publications no, naglalabas ng mga pangalan. Again, hindi pa po yan Pinal. verified, hindi pa po yan final. Ang sinabi ng Presidente within 48 hours. So that was yesterday. Yeah. So anytime or until tomorrow lunch, Until tomorrow morning lunchtime, or lunchtime, lalabas. ilalabas na po. Oo. Ando na po yung kapangyarihan ng komisyon
Kasi ang alam ko may kapangyarihan sila magsumpina, magpatawag, di ba, na mga involved resource person na allegedly sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Tsaka pag-usapan din natin itong pagkakakulong ni Bryce doon sa Pasay City Jail. Sa custodial, PNP. Kasi pinagtatalunan niyan dapat daw doon sa Senate ikinulong kasi doon nga siya na-contempt. Pero syempre dahil nga sa mga binitawan niya sa salita kahapon. Takot na siya bumalik. Natakot kahit sino ba naman. Ikaw ba naman? Diba kahit sino ba naman. Ako lang sa sarili ko lang opinion bilang Pilipino na nagbabayad din ng taksa. Para sa akin, napaka-importanting tao ngayon ni Bryce. Kasi marami siyang sinisiwalat at marami pang isisiwalat. At saka, Kung halimbawa doon sa Senate ikulong at halimbawa may mangyaring hindi maganda. Diba? Di mo masabi, sabihin lang, aksidente. Nabagsakan ng ilaw. Nangagaw ng baril. Diba? Oo, diba? nanlaban. Ako, di ko laban. style. Kung may mangyaring hindi maganda ron. Tapos, yung mga expose niya na hindi niya matatapos. Kaya tama Diba? lang yung ginawa tama lang. ni Speaker Martin Romualdez Tama lang. at ni Senate President Tito Soto. Kasi napusap naman sila eh. Napusap naman sila. Oo. Kaya lang ang problema, bago tayo mag-podcast, no, yan ang pinagtatalunan sa Senado, no? Dahil kini-question ni Marcoleta kung bakit pumayag si Tito Sen na sa kahilingan ng Speaker ng House of Representatives. Sa akin naman, tama naman ang ginawa. Kung ako kay Senator Tito Soto, sinagot niya para sa taong bayan kaya ako ginawa yan. At no offense sa Sergeant at Arms ng both houses. naman. Mas expertise ng PNP yan na pangalagaan itong resource person nila. Very valuable resource person. Ang problema, kung di ako nagkamali, ang unang tumayo sa floor kanina sa plenary ay si Senator 10,000. Sino Tedasan? Kilala natin. Kilala ng taong ba? Si Cayetano. Yun. Nakalimutan ko kasi yung pangalan eh. 10,000 lang na natandaan ko eh. 10K ayuda. Okay. Anyway, siyang unang nag-question. 10K mo, baka nabigyan ka na niyan, ha? Hindi. Wala. Kaya nga, ganito ako magsalita, hindi ako nabigyan. Tag-bitter. Bitter ako, hindi ako nabigyan eh. Anyway, kaya niya kini-question, parang ano lang eh, turf lang eh. Parang correct. nasaktan lang ang ego eh. no? Siguro sa panahon na to, dapat ang ating mga mambabatas hindi iniisip ang mga personal dapat. egos nila eh. Dapat. Ang iisipin nyo kung ano kapakanan ng taong bayan na galit sa panahon ito, sa korupsyon dyan sa Senado at sa Kongreso. Gigil na yan. Hindi, tama naman, di ba? Kasi tingnan nyo yung, kung doon ibinalik, tapos nandoon yung pinangalanan ng dalawang senador, hindi natin masabi kung sabi nga niya, sabihin ng agaw ng baril, matepok, paano na yung investigasyon, paano na yung mga nalalaman niyang isisiwalat niya pa? Mag-comment ako sa sinasabi ni Sir Yayam, no? Ang takeaway ko dyan, wag nyo yung idamay ang taong bayan dito sa investigasyon na yan. Kung may rift, may alitan ng House of Representatives at ang Senado, kung nagpapagalingan kayo, wag nyo nang idamay yung taong bayan dito sa investigasyon na yan. Ang importante dito, katotohanan. Correct. May siwalat ang katotohanan, mapanagot ang dapat mapanagot. Kasi ako lang basta niniwala ako sa House. Mas may tiwala ka sa Kasi doon kahit 2016 hanggang 2022 pinapalabas nila. Hindi gaya sa Senate hindi nabanggit kahit anong year doon. Alam naman natin sila Diskaya. Inamin mismo ni Sara Diskaya 2016 sila nagsimula tumanggap ng flood control project. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Halangan namang hanes sila niyan. Hanes. Di ba? Ilalagay sa inconsistencies. Pero halangan naman, di ba? Pero hoping with the new Blue Ribbon Committee membership, no, si Lacson na ang upo dyan, baka mag-iba naman ang tono. Kasi kay Marcoleta, halatang-halata mo eh. Kung sino yung pinapanigan nila eh. Baka itong si Lacson, mas mag-iba na yan. Baka mag-iba na yung tingin mo pag si Lacson na yung namahala dyan sa investigasyon. Sa ngayon, yan lang naman opinion natin. Mga kabibim, ako hindi ako umaasa na talagang merong katarungan na makukuha sa Congress at Senate investigations. Mas hinihintay ko talaga yung independent body. O independent commission na itatayo ng ating Pangulo. No? At kung, assuming totoo yung lumalabas ng mga pangalan, lalo na itong si former secretary ng DPWH na si Babe Singson ay kasama dyan, ay medyo positive sign yun. Dahil napakataas na integridad nitong taong ito. Kanino bang presidente naglingkod yun? Naglingkod siya sa panahon ni Pinoy time yan. At nung panahon niya, pinagmamalaki niya nga na ang liit lang ng budget ng flood control niya. At saan ba isama si ano? Which is totoo. Totoo. Di ba, naging balita rin niya na masasama si General Torre, si Chief Torre dyan sa commission na yan. Kasi pag may arrestuin, yun ang talent niya. Malaking bagay ko na dyan Yun ang siya. talent niya, mag-imbestiga, mag-aresto. At saka pag may sumpina na hindi magpapakita yung mga yan, ay, si General Torre yung hunting sa inyo. Makita lang mo ka ni General Torre, mag-iiba na tono ng aresto yun. Kasi importante na bumalik ang tiwala ng taong bayan sa proseso, sa sistema.
Kung itong itatayo independent commission ay naandyan yung mga taong mataas ang integridad katulad ni Singson at kung masasama dyan si General Torre na mataas ang tiwala ng taong bayan, kahit pa paano magkakaroon ng kumpiyansa ang taong bayan na may mararating itong independent commission na to. So hindi sila yung magiging impatient, nagmamadali sila na magkaroon agad ng kulong or pag-aaresto. Kasi may susundin kasi ano yan due process yan Kaya hindi talaga ganun kabilis o kadali Tsaka kung hindi ako nagkakamali dyan sa independent commission na tinatayo ni PBBM, kahit senador at congressman pwedeng ipatawag dyan. Dapat. Kasi walang ano dyan, walang bias. Kasama yun sa powers na ibibigay doon sa commission. Yun yung boses ni PBBM at ng taong bayan yung independent commission. Kasi sa independent commission, gusto ko masama lahat. No, para talaga hindi pa marisan tong mga taong to. One, sinulat ko mga contractor na gumawa ng ghost projects o nag-shortcut ng trabaho. Correct. Okay? Number two, mga halal na opisyal na nagpasok ng insertions at kumita sa kickbacks. No? Number three, mga opisyal ng DPWH na nakapag-facilitate at nagtago ng anomalies. No? Number four, inspecting engineers na pumirma sa non-existent o substandard projects. No? Number five, mga COA auditors na bulag-bulagan. Okay? Number six, mga bank officials na nagpasimple ng kahina-hinalang transaksyon. No, nag-allow ng mga kahina-hinalang. Imagine 240 ilalabas mo million agad-agad, no? Worth of check or collection na i-encash nila. Lalagay lang sa box. Oo, red flag yun Kasi kung merong mga bayaran, no, especially sa corporate setup, dapat check lang yan or fund correct. transfer Kapag ang bayaran o ang withdrawal ay Cash. daan-daang milyon at cash, red flag yun. Dapat naki-question yan lang ng bangko yan. At nakikita ng AMLC at Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dyan sa sinabi mo ka, BBM At Yaya. pangpito pa, last, Sige. mga dami corporations o individual na nagsilbing tagapagtakip ng mga korap. At nagbebenta ng mga licenses. O, nagpapagamit kasama na yan. ng mga licenses. So yan po, yung 7 na sana dapat makasama sa pag-iimbestiga ng Independent Commission. At dahil dyan sa mga sinabi mo na yan, marami na ngayon mga empleyado ng bangko, ng COA, na involved dyan, kinakabahan na. Madadawit Kasi sila anytime pwedeng mabanggit yung pangalan nila. Kasi naging sindikato talaga siya At Kasi alam mo diba, naman, ganyan yan Kung hindi kapag naging sindikato nabanggit yan yung pangalan mo dyan, sunod dyan, invitation. Diba? Doon sa Independent Commission, mas maganda doon pag-usapan niya sa Independent Commission kasi ang hearing dyan sa House of Representatives at sa Senado, may pagka nagiging grandstanding nagpasikatan lang si politiko lang ang sumisikat. Hindi ba natin, eventually, makakalimutan after a week, after 2 weeks, wala na. Hindi na siya pag-uusapan ulit. As compared doon sa Independent Commission na yan, after ng investigasyon yan, it will lead to filing of cases. Correct. And Kasi eventually, yun ang ultimate litisin niya mga yan. Ano natin yung hearing sa Senado at sa Kongreso, hindi sila pwede dyan magkaso. In aid of legislation, yan ang tago nila Or dyan over. magre-recommend lang sila. Pero kailan pa yun? Wala rin. Ngayon, itong nangyari na to sa pag-hearing dito sa flood control, nagkapalitan ng liderato sa Senate. Uy, surprising din yan Oo, Yun isipin mo sabi balasahan. ni Senator Ping Lacson, nag-usap lang sila ng Biyernes, Lunes nagkapirmahan na. Marami nagsasabi dahil ito, malaking factor dito, yung 20 million na sinasabing donation na nakuha ni Chis 30 million yan. na donation na nakuha ni Chis Escudero doon sa isang contractor, which is bawal naman daw talaga yun. Kaya yan ang talagang ginamit ng mga ibang senador para mapalitan siya sa pwesto. Anong style niya? Ako muna. Sige, Isa-side ko lang yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Sabi ni Bato de la Rosa, base daw sa kanilang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee, ang korupsyon ay nasa House of Representatives. Ang tanong niya, bakit si Senate President yung papalitan ninyo? Mapapaisip ka, bakit? Hindi ba korupsyon yun yung tumanggap ka ng 30 million pesos mula sa kontraktor? Donasyon daw yun, hindi korupsyon. may direct violation yan sa sa COMELEC. Tawag dito, election rules. So nakakatawa yung si Bato. Bakit protektado mo si Chis Escudero? Malinaw na malinaw yan. Mismo yung nag-donate yung contractor, umamin. And it was also verified sa COMELEC na nagbigay ng salapian. Saka papatawag ba yan ng COMELEC Chairman Garcia kung hindi Correct. kundi bawal yan? So may problema dyan sa Senate at good thing na nagkaroon ng balasahan. Tama lang talaga para sa akin na si Senator Tito Soto na yung mawak dyan. Kasi maraming nabuhayan next year kapag pumasok na naman yung impeachment. Maraming nabuhayan dyan. Baka nga hindi na umabot yung next year Baka sakaling swertehin, Hugutin. At ma-reverse ang decision ng Supreme Court dahil sa, alam niyo naman, talagang binatikos ng yung kanilang nakaraang decision, Baka naman maliwanagan sila ang mga justices at
i-reverse ang kanilang decision. Pag ni-reverse ang kanilang decision, walang ibang dapat gawin ang Senado ngayon kundi sundin ng kasi- Supreme Court. Naka-archive lang naman yan eh. Oo. Pull out lang yan eh. Oo, correct. Kasi kilala naman natin si Tito Soto, si Ping Lacson, gusto lang nila marinig ang katotohanan ng taong bayan. Wala naman silang kinakampihan dyan. Marinig kung ano ba yan, kung ano ba yun, kung Lumabas ano ang ang katotoo, kung ano dapat malaman ng taong bayan, patungkol dyan sa impeachment na yan. Yun ang gusto nung mga senador na pumalit na mga matitino. Ang nakakatawa lang, may nabasa akong balita, no? Kasi Amy Marcos parang nagrereklamo siya, hindi raw sila na-consulta. Konti lang sila eh. Ba't sila konsultahin? Surprise! Siyam lang sila, siyam. Surprise! Diba? Siyam lang Ganun, sila. ganun talaga yun. Nature talaga sa Senado yan. Ba't Oo. mo isasama yung mga kalaban? Nakakunti lang sila eh. Itchapera sila, itchapera. Kasi nag-meeting nga agad eh. Oo, di ba? Nag-meeting agad sila. Ang matindi pa dyan, walang sila ng committee lahat. Lahat nung minority block. May mga natanggal sa kanila. Isa pa Oo. yung health and demography. Isang napaka-importanting chairmanship yan dyan sa Senado. Kay sino ba yun? Si Bongo kasi may hawak Ay, niyan. naku, hindi niya na magagamit Yung malasakit noon. Wala na, naka-Risa Hindi, Ontiveros kasi na. marami nagsasabi, hindi ako sa comment section ng mga post dyan, ginagamit daw ni Senator Bongo yung pagiging chairman niya doon sa Health and demography. health and demography, ginagamit daw para syempre, alam mo Para naman, magpatuloy yung kanyang may balak daw yan na tumakbo. para presidente. magpatuloy yung kanyang pamamayagpag Oo. using Malasakit Center. Yes. Correct. Eh Kaso- ngayon, ito ang kagandahan dyan mga ka-BBM. Oh. Si Risa Hontiveros, Senator Senri, ay may balak tumakbo bilang presidente sa 2028. Oh, daw. Oh. No? Eh si Bongo mukhang nagbabalak din tumakbo. So ngayon, kung si Senator Risa Hontiveros ang chairman ng Senate Committee on Health, di ba? Siyempre, hindi niya papayagan makaporma to si Bongo. Oo, Oh, dyan- maglaban-laban na sila dyan. Diyan, Si Sara. diyan malalaman kung sino pinakamagaling sa kanila maglaro ng chess at saka ng dama. Di ba? Shoutout Ano, ako. siya mga grabe, nagpas na pala ako. Oo, overtime ka na. OT ka na. 7 minutes OT ka. Basa tayo comment. Sige. Sabi ni Rolimar Hermosa, buti na lang talaga di sila same partido kasi pag nagkataon iisipin naman na namumuliti ka sila. Yan, tama yan. Correct. Sabi ni Ma'am Nenita Nagel Nati, hello po, sir. Good evening po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Si Sunflower ba nandito na? Sunflower, nandiyan ka ba? Comment. Alugin mo Sabi naman ni ang mesa. Justice Joy, na forthwith yung mga Duterte Black sa kudeta sa Senado. Kumpleto, Ricardo, Duterte Black, ano yan? Mr. 10K. Mr. 10K, Mr. 2K, Mr. Mukhang. Mr. Bad One, The Bad Mr. One. Jetski, Mr. Forthwith, Mr. Mangga pa ba? Ang dami nun Mangga pa pala. Ito si Mark Anthony Maban, watching from Indonesia. Shoutout po sa inyo. At nga, Fed Diamante Ildefonso, sa dama lang ako marunong. Okay na po yan. Melinda Sarmiento, sila yung na-portweed. Totoo po yun. Sir, namiss namin kayo. Namiss namin yung studio nyo. Ang ganda-ganda talaga ng studio nyo. Saan ba kayo? Saan tayo last week? Nasa Manila Hotel lang naman kami last. Wow, social. Bakit sa Manila Hotel? Kasi doon lang yung kaya nung bulsa ni Yayam. Kaya pasensya na last week, hindi ganun kaganda yung audio natin kasi wala tayo sa Bagong Pilipinas Studios. Dito sa Bagong Pilipinas Studios, ang ganda ng facilities eh. Ang ganda ng audio eh. Si Melita Pecado, watching from Japan. Hello po, ma'am. Si Aurea Camara. Wow, kompleto po. Yan. Correct. Melinda Sarmiento, nakikinig mula sa Hong Kong at si Gigi nasa Hong Kong din po. Aurea Camara, yun. Wow, kompleto po. Siya, sige. Ito, may mahaba. Si Ay, basahin mo. Mr. Marvin Barbershop. And salon. And salon. Matalino. Para napopromote to Matalino talaga si PBBM. Tanging siya lang nakaisip niyan na magkaroon ng independent na mag-iimbestiga kumpara sa nakaraang admin puro nga walang gawa. Correct. Actually, hindi Tama, lang po yung tama. pagtatayo ng independent commission na naisip niya. Naisip niya po yung pinagmulan nitong mga nangyayari ngayon. Oo. Naisiwalat ang lahat ng kabulukan, lahat ng anomalya diyan sa flood control projects. No? O hindi dahil po kay PBBM, wala po tayong pinagkokomentuhan ngayon. At Wala mangyayari pa yan sa mga susunod na henerasyon. Correct. Ito sabi ni Nino? Sunflowers, oh. Andiyan lang sa Sunflower. Shout out watching from Maasin, Leyte, Southern Leyte. Taga Leyte pala to si Ma'am. Ito may magandang comment oh. Saan na yun? Yung buwabati ng birthday. Baba mo nga, Alex. Saan na yun?
Yan, basahin mo Ayan. nga. Happy birthday sa pinakapogi nating Pangulo, sabi ni Saeng Evnan. I love Oo nga, PBBM At so saka much. yung tatay More niya, and birthday more. din. Oo nga. Birthday bukas ng tatay niya. Oo. Oy, happy birthday advance. Happy birthday. Oo, baka naman. Baka na, wala na dito yan. Hindi, doon sa anak. Bayo marinig ng anak. Depende Baka ba? naman. Akala ko, paramdam sa... Dito lang kaming 5. Paramdam sa... Depende Batara watching from Quirino Province. Si Ma'am Ayan. Plateki nakikinig na rin. Ma'am Celia Plateki nasa Chicago, Illinois. Happy Okay. viewing po sa inyo. Overtime na, 10 minutes overtime sa Perista. Okay na. Meron po kaming yung video kung pwede, papakita lang po namin sandali bago kami mapunta sa susunod namin pag-uusapan. Executive producers, please play the video. Ito po yung pagpunta ni PBBM sa Cambodia. Successful visit. Ang next topic po namin yung napaka-successful I have visit returned from ni my state Pangulong visit to Bongbong. Cambodia, where I had a constructive exchange with, amongst others, Acting Head of State and Senate President Hun Sen on advancing our bilateral relations across key sectors and fora. We highlighted our collective interest to bolster intra-ASEAN trade through enhancing market access. We had a productive engagement with the top businesses in Cambodia, where our discussions focused on our complementary strengths and how both sides can offer each other unique opportunities for growth and for market diversification. This allows the Philippines to continue its noble work in providing empowerment to people in the region, opening the door to their social mobility and professional improvement. This has been the Philippines' track record for many decades now, and we will continue to help the region in this way. I am confident that through regular dialogues, the Philippines-Cambodia partnership will be guided by our common aspiration for progress, peace, and stability for our peoples and for the ASEAN region. ng Pilipinas at Cambodia. Mas maunlad na kinabukasan para sa rehiyon. Silipin natin ang naging takbo ng state visit ng Pangulo sa Phnom Penh, Cambodia. Mainit na pagsalubong mula sa ating mga kababayan sa Phnom Penh ang sumalubong sa Pangulo at unang ginang. Isang pagtitipon na nagpapatunay na saan mang panig ng mundo kaisa ang bawat Pilipino sa bagong Pilipinas. Sa Independence Monument at sa monument ng late King Father of Cambodia, nag-alay ng bulaklak ang Pangulo bilang pagbibigay respeto at pagkilala sa kasaysayan, kalayaan at pagkakaisa ng Cambodia. Sa Peace Palace, mainit na sinalubong ang Pangulo at unang ginang sa isang marangal na seremonya. Isang makasaysayang pagtanggap na nagpapatibay ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Cambodia. Sa isang pagpupulong kasama si Acting Head of State, Hun Sen, tinalakay ang pagpapalalim ng kooperasyon sa ekonomiya, kalakalan at seguridad at ipinagtibay ng dalawang leader ang magkasamang paninindigan para sa kapayapaan at kaunlaran sa ASEAN. Sa isang pribadong pagpupulong kasama si Prime Minister Hun Manet, pinag-usapan ang pagpapatatag ng ugnayan sa rehiyon at ang kahalagahan ng pagsunod sa international laws para sa kapayapaan at katatagan. Kasama ang buong delegasyon, tinalakay ang mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, turismo at connectivity. Pinagtibay din sa meeting na ito ang pagtutulungan sa seguridad at humanitarian assistance. Sa isang signing ceremony, nilagdaan ang 3 mahalagang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kasama dito ang pagpapatibay na ugnayan ng ating mga pulisya laban sa transnational crimes, mas malalim na kooperasyon sa edukasyon at pagpapalitan ng kaalaman, at bagong kasunduan sa air services upang mas mapadali ang biyahe at koneksyon ng ating mga mamamayan. Very successful visit ng ating first couple sa Cambodia, kung saan merong pinirmahan ata 5 private contracts, no? Wow. Tungkol sa negosyo at 3 government-to-government contracts. So grabe, malaking tulong dito sa ating bayan yung mga development sa visit ni PBBM. Kasi ibig sabihin yan, dagdag trabaho. Oh. At isa rin sa highlights, no, yung pagbisita ng ating presidente ng first couple, no, at ng delegasyon ng Pilipinas, yung pagtatayo ng Migrant Workers Office dyan sa Cambodia. Kasi kung may mga concerns yung ating mga kababayan dyan sa Cambodia, marami sila dyan eh, may malalapitan agad sila. Kung di ako nagkakamali, 7,000 Filipinos ata ang Dami nasa yan. Cambodia. Dami yan. Madami yan. Kaya
nararapat lang na magtayo ng office dyan ng ating DFA. No? Kasi kung inyo matatandaan, no, marami tayong mga kababayan na nabibiktima ng mga sindikato. Di ba, mga scam syndicates, Oo. nare-recruit sila dyan. In fact, may mga nare-repatriate na Eh, tayo. yung, no? ayan ata human trafficking. Oo, no? correct. Kasi uso yan dyan. Thailand, Myanmar, Cambodia, Myanmar. magkakatabi yan eh. Oo, correct. Yan. Uso yan dyan, lalong-lalong sa Myanmar, ginagamit na entry yung Thailand, yung dulong-dulong ng Thailand para makapunta po sa Tapos tatawid ka lang, di ba? Tapos Oo. magso-surrogate mommies, no? Pinagbebenta. Talagang uso yan dyan at marami tayong mga kababayan meron pa nga lumalabas yung video na tinotorture dyan eh. Kaya itong ginagawa ni PBBM talagang malaking tulong sa mga kababayan at OFW dyan. By the way, mga kabiben, ito ay state visit. State visit. Ibig sabihin, ang nag-imbita ay ang Cambodia at ang gumastos ay ang Cambodia. Para alam ng mga dilis. Kasi sabi naman na bisita-bisita, gastos ng gastos. Hindi po, kasi ito po bilang state visit, no? Meron po classification kasi ang pagbisita ng ating mga dignitary sa ibang bansa, no? Ganon din yung kay Pusit, state visit. Yun. Mali yun, talaga yun. Ang gumagastos niya, personal naman daw. Wala naman gastos daw. Ang personal. O sige, kunyari, naniniwala kami ha. Sige. Ayan, kunyari lang. Ilan po sa mga agreements na napirmahan po sa pamagitan po ng dalawang bansa? May sa larangan ng aviation, di ba? Sa ngalan ng security and yung mga training din, no, sa academy, may mga partnerships din po yung mga eskwelahan dyan at dito sa Pilipinas, dyan sa Cambodia. Tsaka mahalagang resulta ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia, 5 kasunduan sa negosyo na nilagdaan na nakatuon sa sektor ng aviation, tapos na pala yan. Logistics. Oo. Ay, dito, hindi pa nasasabi Di pa, natin. di pa. Women-led MSMES, Micro, Small, and Medium, Medium Enterprises. Enterprises. Malaking bagay din yan. Tapos, layunin ng mga business deals na buksan ang merkado para sa produktong gawa ng Pilipinas. Ay, naku, malaking tulong to. Kasi alam bakit? Halos kamukha natin yung mga Cambodia eh. Yung taste natin, halos taste din nila eh. Asian face. Kahit sa pananamit, hindi tayo nagkakalayo ng pormahan eh. Actually, nag-exist na yan kasi within the ASEAN kasama natin sa ASEAN yan. May free trade agreement na tayo within the ASEAN member states, no? Ang matindi dyan, pre, mga kabib, kasama si First Lady. Oo. Yung by the stats niyang gagana dyan. Oo. Di ba? Totoo lang. Para sa Nakakatuwa pagkasama si First Lady dahil alam mo, no, hindi ka kakabahan na ang first couple na andun, lalo si First Lady. Dahil alam mo na ire-represent ng ating First Lady ang Pilipinas ng napakataas napakataas na level ba? Kumbaga, hindi mo ikakahiya at hindi magbibigay ng kahihiyan. Sa madaling salita, sa kada bansa na pinupuntahan ni First Lady, ang iniisip niya kung papaano ma-showcase yung produkto ng Pilipinas sa ibang bansa na kanilang pinupuntahan. Produkto at kultura. Kultura. Lalo na ito, women-led, di ba? So malaking bagay yan para sa mga kababaihan Correct. dito sa Pilipinas. Tulad na sinasabi ko kanina, no? Kasi ang ASEAN, ang Cambodia, kasama natin sa ASEAN yan. So existing na yung mga free trade agreements. Yung mga produkto natin, dinadala na dyan. So yung pagbisita ng presidente dito, mas mapapaigting pa. Masisement, Mapapatibay yung intra-ASEAN trade natin, di ba? Mas maraming produkto madadala dyan at the same time ang babalik at yung exchange ng products and services sa pagitan ng dalawang bansa mas titibay. Ang balita ko dyan sa Cambodia, maganda rin yung mga produkto nila dyan. Hindi pa ako nakarating na Cambodia eh. Nakarating na ba kayo Cambodia? Dapat natin Puntahan natin yan. Hindi kasi tayo na isama dyan. Nahuli yung pangalan natin sa paglista. Kaya hindi tayo na isama. Kasama sana. Dapat kasama kami dyan kahit doon na kami sa pwet ng eroplano. Baka naman! Kaso parang natanggal yung pangalan namin. Baka naman! Sa susunod! So ito, nakikita natin sa picture na yan. Nagkakamay si PBBM pati yung Prime Minister ng Cambodia. Yan. Ibig sabihin yan, magandang relasyon ng Pilipinas dyan sa bansa nila. Kahit saan bansa magpunta ng presidente, first couple, lagi siyang well accepted, di ba? Well received lagi. Talagang VIP ng mga VIP talaga. Correct. And yung mga Filipino community, nakita nyo, kinantahan siya ng happy birthday, binigyan siya ng cake. So malaking bagay yan. Doon mo makikita kung gaano kataas ang gaano kaganda ang image at reputation na nakikreate ng ating Pangulo. Yung iba kasi, rally ang sasalubong. Yung iba nga, di ba sabi ko nga sa inyo, pag nasa mga ibang bansa, hindi pinapansin, nasa isang sulok lang. Lex, balik mo sa picture na yun, Lex. May, kukumpero. Ano yung hawak nila? Ice cream?
Hindi. Ano ba yan? Ang layo eh, layo eh. Ceremonial toast kasi yan. Ceremonial toast. Parang ice wine cream. or ano yan. Baka nasa state dinner sila yan. Ang layo kasi lit, hindi ko masyado Sa banquet natin. Baka may state dinner yan. Oo, tama, Hosted by Cambodian Parang government. kombucha yan. Oo. Hindi ko alam kung si uso ang kombucha sa sa Cambodia, pero mukhang kombucha yung iinumin nila. Uy, meron tayong viewer sa Paris, France. Cecilia Wow. Tanda Circoliagas. Ako, Ay. parang dyan na nakapag-asawa Watching to si ma'am, mahirap bang Paris, yung apelyido ah. France. Sana, Meron baka pa naman Doha, ka. Qatar. Ano nangyari sa Doha? Merong kaguluhan dyan. Kamusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Ma'am Cyril Uigo. May kaguluhan ba dyan? Oo, medyo binomba ng ng Israel yung isang portion diyan sa Qatar. Oh. Speaking of kaguluhan, usong-uso yung kaguluhan ngayon, lalo sa Nepal at saka sa Indonesia, no? At yan ang inaasahan ng mga dilis na mangyari dito na hindi actually, naman mangyayari. Oh. May ilang mga DDS sa pinapalabas nila na they are threatening the government, uy, umayos-ayos kayo dyan sa gobyerno or else gagawin namin yung ginawa ng mga kabataan dyan sa Nepal. Mga kabibiyay, meron mga nagpapadala ng private messages, no? September 13 daw, people power daw, no? So, huwag po kayo nagpapaniwala diyan, huwag din kayong kakabahan. Stable po ang ating government, everything is under control. Yung mga nagpapadala naman ganyan, gusto lang po niya na bumalik sa kapangyarihan, no? Correct. Nang hindi naaayon sa batas. Oh. Dahil marami na po silang kinasasadlak ang legal problems, kaya gusto nilang Patalsikin. patalsik ang ating Pangulo at makabalik sa pwesto. Kasi tingnan mo etong mga dilis na to, ang lakas ng loob. Mag-schedule ng mga sinasabi na ng rally-rally, September ano yan? 13? 13 daw. 13. Ang lakas ng loob. Wala na nga lang kayo 200. Diba? Ano magagawa ninyo? May bidder tayo nakikinig. May DDS na nakikinig sa atin. Hindi, totoo naman eh. Hindi, kaporek po si Palerista. Hindi po 200. Ay, diba? Totoo po 1,000. 1,000. Kaya lang yung 800 mga upuan. Ay, salbahe kayo dalawa. So, ito pa. Makita niyo ba yun? Upuan yung yung audience ni Ito pa. Yung nananawagan, in the name of Harry Roque, nananawagan na magkilos protesta daw. Tayo sinasama niya yung sarili niya. Wala dito. Kaya kung ikaw ay Pilipino, huwag kang magpapabudol sa panawagan ng mga yan na magkilos protesta. Oh. Hindi, marami nang ang sabi-sabi, marami raw hindi napupunta diyan kasi maraming hindi raw nababayaran. Magkaiba po ang nangyayari sa Nepal sa Pilipinas. Sa kasi, Nepal po, ang kini-question doon, ang kinagagalit ng mga tao, yung kanilang head of government or head of state, yung kanilang prime minister or presidente ay masyadong may lavish na pamumuhay. Correct. Mga corrupt. Dito po sa Pilipinas, hindi po ganon. Hindi po corrupt ang first family, ang first couple, hindi po corrupt. In fact, si Pangulong Bongbong Marcos po ang matapang na nagsiwalat ng mga korupsyon dito sa Pilipinas. Kaya napakalayo po ng pagkakaiba. Kaya huwag kayo maniwala Diyan sa mangyayari daw po sa atin yung nangyayari sa Nepal. Tama si Sir Sir Yayam, malayong-malayo po yan. Tsaka isipin nyo imposibleng makisimpatya sa kanila yung majority ng Pilipino. Kasi yung majority ng Pilipino, busy. May mga trabaho. Hindi, busy, abangan yung ginagawa ni PBBM na paglaban sa korupsyon na hindi nagawa nung dating presidenteng nabubulok sa kulungan ngayon. Correct ka dyan. At yung taong bayan, tumutulong sila sa pag-iimbestiga. Nag-iikot sila doon sa mga flood control projects kasi may sila may hint sila may listahan sila Bine-verify nila. Imbis na mag-rally, magsumbong na lang sila sa isumbong mo sa Pangulo. May kakahinat na pa. Di ba? Saka kung dadaanin natin sa dahas o sa mob rule na tinatawag, sino magiging talo? Ang bayan din. Ang bayan din. Di ba? Dahil yung mga mayayaman, yung mga may kaya, kahit anong mangyari sa bansa natin, merong mga ipon yan. May panggasos yan. Punta lang ibang bansa Kahit yan. tumagal pa, kunyari magkaroon ng gulo at tumagal, meron sila mga pera, may pambili sila lang, punta lang sa ibang bansa yan, punta lang sa ibang probinsya yan na hindi magulo. Ano na sila, tahimik na buhay nila. Pero parang hindi rin. Yung mga may hirap na kababayan natin, meron ba silang Matitigil yung trabaho. Meron ba silang pwedeng ipangtustos Hindi, sa kanila pang-araw-araw? parang mali ka ron Bakit? Kasi si Humbalustos na ubos na yung ipon Sabi na lang. Sabi lang niya yun. Sinungaling yun. Ang daming property sa Pilipinas. And aside ko rin yung sinasabi ng United Nations, si Gutierrez, ang sinasabi niya, sa mga ganitong sitwasyon, we have to respect the human rights ng bawat isa. Diba? Huwag natin hayaan na sirain ng properties o kitilin ang buhay ng isang tao dahil ayaw nyo
sa pamamahala nila. Hindi pwedeng ganun yon. Susunugin mo, halimbawa yung Supreme Court, susunugin mo yung opisina ng gobyerno, kaninong property yan? Property ng taong bayan yan. Huwag tayo mag-resort sa nangyayari dyan sa At Nepal. pagpalit ng presidente, papagawa na naman yun. Pera Correct. na naman ng Gastos din natin yan. Taxpayers money. Sa kayo, economy po natin, no? Tuloy-tuloy po ang pag-unlad na ating economy. Alam niyo po kung ano mangyayari? Babagsak po ating economy. Marami pong mawawalan ng trabaho. Sinong talo? Correct. Lugi tayo dyan. Tsaka ano pang hanapin nila kay PBBM? Lahat ng mga nakikita natin kay PBBM, hindi natin nakita sa mga nagdaang presidente, lalong-lalo doon sa nakakulong. Kasi tingnan mo si PBBM weak leader. Weak leader. Pero nilabanan itong korupsyon nang wala talagang sinisino-sino. Kahit kaalyado. Oo. Di ba? Nakikita natin yung development. Kung hindi si PBBM naging presidente, malalaman ba natin kung paano yumaman sila Diskaya? Oo. Correct. Malalaman ba natin na may mamahaling relo itong mga 70,000 na sahod lang na engineer? Malalaman ba natin na may payong worth 42 million? Correct. Oo. Correct. Oh. Malalaman ba natin na may bulto-bultong pera sa lamesa ng mga engineer na yan? At kung sino yung mga allegedly congressman at senador na directly involved dyan. Oo. Bagamat yung iba, allegation pa lang po yan, and eventually, malalaman natin kung talagang Oo. sino Yan. yung mga nag-inserts niyan. Yan Speaking ang- of sino, sige. tapusin mo muna. Yan ang hindi nagawa nung presidenteng matapang na nakakulong. Yan ang hindi niya At nagawa. ang previous administration, sisama Oo. na natin. Nasa sobrang tapang, nakakulong tuloy. Oo. Correct. Yan ang hindi niya nagawa. Yan. Anyway, speaking of itong mga pagsiwalat ng mga anomalya sa flood control, nung isang linggo, nabalitaan niyo ba yun o nakita niyo sa social media? Galit na galit si First Lady. Ay, oo. Ay, oo. No? Doon ko lang nakita yung mata ni President. Yung Parang nakita nanilisik, niyo, no? naka-side view na siya sa Oo. picture Tapos napakatalas ng tingin niya doon sa kausap niya. Sinisermonan siguro. Contract. No? Tauhan siguro ng Oh, contractor bakit? yun. Kasi yung building na pinapagawa niya, no? Anong pangalan nung contractor? Ano yan? Hindi, yung Diskaya. building is called Philippine Film Heritage Building. St. Timothy? Hindi, Oh, hindi. Saint Timothy. Gold, malalaman niyo yung name ng corporation. Yan. Great Yung- Pacific. Ang contractor nito ay Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na isa sa siyam na construction company na pag-aari ng mga Diskaya. Sigurado ko. Palpak na naman yan. Palpak talaga. Kaya ganyan itsura ni First Lady. Pero kita niyo, ang talas ng tingin ni First Lady, di ba? Kulang na lang ihampas yung papel sa kausap Kulang niya. na lang, yan pas yung At saka, makikita mo naman, yung kausap niya, maamoy mukha. Di ba? Maamo kasi. Hindi- Halata may hindi makatingin eh. kinakabahan yan. Actually, after that event, may isa pang event, nandoon kami. Hindi pa rin nakakabukod si First Lady doon. Talagang mainit pa rin ang ulo niya dyan eh. Oo. Kasi ba naman, mga kayaya, mga ka-BBM, imagine nyo, bagong building, ang dami ng tulo-tulo. Sila, Tapos, Bago? bagong building. Tapos, nilagay sa report, completed. Correct. At ang masaklap niyan, inisyuhan niya ng certificate of completion para mabayaran. Kaya nga, yun nga. Ayan, May- completed ba yan, mga ka-BBM? May Hindi, di ba? Alam mo, may Ayan. sasabit dyan na engineer, may sasabit dyan na COA. Yan, marami sasabit dyan sa proyekto na yan. Kaya Nilagay sabi- nilang completed. Kaya si First Lady, inulit yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo. No? Tinanggalan nyo ng dignidad yung mga taong dapat mag-benefit sa building na yan. No? Mga artist natin, di ba? Oh. Grabe. Kung di ako nagkakamali yun, si Director Jose Reyes, Tsaka si Secretary Reyes, Amena, yung naka-side view na Ayun, nakatalikod. nasa kaliwa, si Secretary Amena Oo. Pangandaman, no? Talagang pinuntahan nila yan, no? Personally in-inspect ni First Lady. Talagang dikit si Secretary Amena kay First Lady. Talagang gusto ni First Lady si Secretary Amena, Kasi no? alam niya nagtatrabaho ng maayos eh. Talagang Very efficient din eh. Talagang diretso kasi yung trabaho ni Secretary Amena kaya malapit siya sa First Lady. Parang si natin. Secretary Vince Dizon yun eh. Oo, Paspas malapit karipas din, din yan malapit eh. din kay PBBM. Oo. Sila yung dalawang pinagkakatiwalaan ngayon ng Kaya Pangulong sana, Bongbong Marcos. etong project na to, ayusin na habang maaga pa hanggat hindi pa masyadong mainit yung ulo ni First Lady. Alam mo, kung presidente na magpunta dyan. Gawin na, dapat Parang gawin. nakikita ko na 24 hours ngayon. Baka At malamang. etong tao na to, tingin ko, payat na to sa stress ng ilang araw pa lang. Kaya isip. Pansinin ninyo, bakit ganoon ka-concerned yung ating First Lady? Kasi para sa kultura yan, magagamit yan ng mga workers Artist natin sa creative industry. So, parang gagamitin nila. Di ba? Bayad na ng gobyerno yun para sila magamit. Iyan ang pinapangalagaan ng ating First Lady. At saka insulto yan, bago pa lang, may tulo ka agad. Di ba? May mga kalawang na nga eh. Oo. Papansin niyo ba lahat ng tungkol sa kultura, sa arts, no? Talagang sinusuporta ng First Lady. Meron nga lumabas, di ba? Yung Manood Tayo. Alam niyo ba yun? Yung inaugurate MTRCB. niya kahapon. Tama. MTRCB, no?
ini-encourage ng ating first couple na ang mga Pilipino manood uli sa mga sinihan. Correct. Oo. No? Tangkilikin yung sariling atin, Correct, mga pelikulang correct. Kaya Pilipino. yung mahaba nilang, ano tawag ba doon? Advertisement yan eh. Advertisement. Napakaganda, di ba? Nagkaisa ang film and television industry at gumawa sila na itong proyekto na to. Responsableng panonood yan. Tara manood tayo. Oo, tara Yung, manood tayo. campaign ng ano yan, ng MTRCB, no? Oo, at suportado ng first couple, lalo na si First Lady. Oh. So itong maganda ritong pinuntahan ni FL na building, nangangahulugan lamang yan na hands-on si First Lady pagdating sa mga kultura ng Pilipinas kasi yan talaga yung pinopromote niya sa ibang bansa. And good thing, may kaga pa yung ating presidente, si First Lady po yan, Oo. sa pagsisiyasat, pag-i-inspect kung totoong ginagawa yung mga projects na yan na pinupondohan ng gobyerno. Hindi yung gala lang ng gala, shopping lang ng shopping, kung saan bansa lang nagpupunta, wala ka nang ginawa. Tapos kunyari magbibigay sa pulubi, Oh. picture-picture. Wala ka nang natulong Diba? sa gobyerno. Vice Presidente ka pa. Kaya hindi ako no, hindi ako titigil na paulit-ulit sabihin at hindi ako mahihiya. Sabihin niyo ng sip-sip ako. Nasabihin itong si First Lady Lisa Araneta Marcos is one of the best things na nangyari sa Malacanang. No, if not the best, no? For more than 36 years, no? Na tumatakbo ang Malacanang. Ngayon lang nagkaroon ng ganyang kagaling na Dito First Lady. mahalata mo na sinusundan talaga ni First Lady Lisa Marcos yung biyanan niya no? Halata mo talaga no? Kung ano yung Accomplishment, no? kung ano yung yapak na hinakbangan ng kanyang biyanan, ganun din yung ginagawa niya. Kasi para din naman sa taong bayan yan eh. Oo, para rin sa atin yung mga trabaho ni First Lady na yan. Napaka-importante kasi arts and culture, no? Yan yung tinatawag na pagkakakilanlan. Identity ng Pilipinas Identity, yan. pagkakakilanlan. At malaking industriya din siya, creative industry, napakalaking industriya niyan. Marami manggagawa yan. Halimbawa, gagawa ka lang ng isang pelikula, ilang employees yan? 200 plus yan. Sa actual production lang yan, may post-production ka pa dyan, may mga editor ka pa, may mga film showing pa. Sa theaters, napakaraming workers ko. Kinakailangan bigyan ng halaga yan. Ngayon lang during this administration ganyan katindi yung pagmamahal sa creative industry. Nakita niyo ba yung proyekto ni FL na Esplanade? Isa Nakita pa yan. niyo doon? Grabe, hindi mahulugan ng Ay, karayom. grabe. Ang hirap Grabe. na lang pumunta doon sa daming tao Ang nagpupunta. hirap, Kahit weekday. ang hirap maglakad kahit magpunta ka dyan ng Webes. Grabe, daming kasi. Kami, nagpunta kami ng weekday. Daming tao, maraming tao. Ang daming tao. Kung di ako nagkamali, Wednesday ata kami Monday pala kami nagpunta. Ang daming tao. Ang hirap mag-parking. At saka maganda dyan, yung mga nagtitindas ng mga food stall, wala magkakapareho. Talagang okay. mahaba yung lalakaraw, puro pagkain. Magkaiba ng produkto. Parang yung dong ng South Korea. Yung mga micro-entrepreneurs nagkaroon doon. ng trabaho. Nagkaroon sila ng At negosyo, ang balita trabaho. ko, yung ibang phases bubuksan na rin daw. Oo. Malapit na rin daw matapos. Oo. Ang kinagandahan niyan, etong Esplanade ngayon, yung parang pambansang pasyalan ng Pilipino ngayon, dito sa NCR. Hindi na luneta, no? Hindi na yung Dolomite na nagsayang ng pera dyan. Na aanurin, tatakpan kasi may kita dyan kapag nagtakip O di ba kapag nagbuhos ng panibagong Dolomite, may kita dyan. Correct. Di ba? Na-dwarf nga yung Dolomite, no? In Oo. terms of project, yung usefulness, yung, di ba? Na-dwarf parang naging ganito. Ito yung Pasig Esplanade, ito yung Dolomite, Oo, Walang binatbat. Di hamak naman talaga na mas maganda sa Esplanade. Di ba? Sa Esplanade, pag nagpunta ka ron, nakala mo, nasa Paris ka, di ba? Oh. Sa Dolomite, pag nagpunta ka ron, parang niloko mo lang sarili mo na white pits. Hindi naman white pits Di ba? Parang kumain ka ng steak, no? Pero manok yan, ha? Pero pinaniniwala ka steak yan. White pits to, white pits. Pag ganun mo, kakapal, lalaki ng butil. BBM, medyo masyado tayo nag-enjoy sa usapan. Basa muna tayo ng mga Ito comments si ng Sunflower, ating... shoutout ka si Sunflower, ha? Mga magaganda ang kanilang mga ginagawa ngayon. Sana sa susunod na presidente, ganoon din kay PBBM. Correct. Or higpitan. O tawag yan? Lagpasan pa. Si Miss Robilyn Panares. Yes po, napakagaling po ni FL. Thank you. Lourdes Henobetan yan. Mula noon hanggang ngayon. Yan, Marcos pa rin. Mukhang loyalista Kay to Ma'am Maria Estrella Platek, simple lang si First Lady pero the best, very intelligent woman. God bless. Si Comlan Servus de Populus. Tuloy-tuloy lang po ninyo yan. Let us help our beloved PBBM para sa bagong Si Pilipinas. Star Barrett. Asan na yun? Ang dami sa comment. Ang dami nagko-comment Salamat po. Mga BBM, alam niyo ba kung ilan lang comments so far? 768 po, kaya napakabilis. Kaya hindi po talaga namin mababasa lahat. Kaya pasensya na po yung Sabi iba ni- na hindi namin mabasa o hindi namin Kaya ma-shoutout. mga Alex, si Melinda, maganda yung comment niya. Si Michael Perla Berganyo, Bagong Pilipinas. Tapos may Love PH. Kaya si Melinda, ang saya-saya kasing panoorin nitong tandem nyong tatlo.
dahil nakaka-entertain po kayo na well-informed na kami sa mga nangyayari dyan sa ating bansa. Na-entertain pa kami, feeling tuloy namin nandyan kami sa Pinas. Salamat. Yan. Asan ba si Ma'am Melinda Sarmiento? Saan ba siya ngayon? Halika na dito. Yan. Saan po kayo ngayon? Kahit. Yan. Pero ano yun, pero very effective yan. Kung yung ikaw viewer, pakiramdam mo kasama ka sa discussion, Oo. very participative yung scenario, malaking bagay yan. Napakagandang comment yun. Thank you. Alam mo, dito sa discussion namin na to, natural lang sa amin to. Talaga parang nag-uusap-usap lang kami. Sabihin naman tayo mayabang dyan. Hindi, ang totoong pinaka-sekreto na pinaka-formula namin dyan, yung mga pulbong ginagamit namin bago magsimula. At saka yung pomade. Yan ang pinaka-sekreto dyan. Yung pomade. O alam nyo ba ha, alas 6 kami magsisimula. Alas 5 pa lang, nagre-retouch na kami. Hindi na sabihin natin totoo. Sabihin natin. Tagal namin mag-retouch, ang daming bukbok eh. Kaya daming retouch eh. Ang totoo po, meron sigurong tinatawag na natural chemistry. Oo. No? Hindi naman po kami nagre-rehearse ng aming sinasabi Wala dito. kaming script. Wala kaming script. Ang pinaka-script lang namin, yung pinaka-main topic. Oo. Tapos kanya-kanya na kaming research, kanya-kanya na kaming salita. Ganun po ginagawa namin. And malaking bagay din yung tulong ng grupo, di ba? Yung executive producers po namin na nag-guide sa amin palagi. Nagbibigay sa amin ng mga pointers tungkol sa aming podcast. At siguro yung nakakatulong din po yung madalas kami magsama-sama sa pag-cover. No? Nagbabanding kami kadalasan kumakain kami. Minsan nag-out of town kami sama-sama. So, ganun po siguro yun. At saka nagkakasabihan ng sekreto tong dalawa na naririnig ko. Ay, si Ma'am Melinda daw, kasi tinanong mo pre kung taga saan siya, taga Hong Kong daw po. Kung ano ang aming host. Hong Kong. Ayan. Sana pag napunta po kami dyan, mag-ano kami dyan, tawag doon, fans club Meet ba yun? and greet. Meet and greet Sa sa, Central. mga Sa Central. sa mga fans namin dyan sa Hong Kong. Alam namin, napakarami naming fans dyan sa Hong Kong. Fans talaga? Fans talaga? Hindi, Parang ano, yung nagpunta ako dyan sa Hong Kong. Follower na lang. Hindi, yung nagpunta ako dyan sa Hong Kong. Nung nakaraan, nung mga 2022, grabe, dami kong fans, mga nagpa-picture sa akin. Wow! Kahit si pambansang angkol doon sa akin nagpa-picture. Ngayon, bitter na. Sana all. Sana all maraming fans. Galit na naman mga dilis na ito. Mga kabibigyan, follow nyo ako. Kung sino hindi pa nagpa-follow sa akin, Yayang Dizon po. Sige na. Overtime na tayo. Move on tayo sa third segment, Ka-Coffee. Ayan. O nang isang araw ang ating presidente, nagpunta po dyan sa Siquijor. At alam niyo ang problema dyan sa Siquijor? Blackout, di ba? Usually Blackout. 10 hours a day, 8 hours a day, blackout, walang kuryente. At ang supplier niyan noon, kumpanya din ng mga bilyar. Pinalitan ng presidente yan. At alam niyo kung ano nangyari? Oh. Na-resolve na. At ang maganda ngayon, sobra-sobra pa yung supply ng kuryente dyan sa Siquijor. Oy, thank you, Mr. President. Ang pinakamaganda dyan, napalitan yung inefficient na korporasyon Correct. na nagpahirap ng mga taong bayan dyan sa Siquijor. No? Dapat ganun. Dapat mabilis ang desisyon katulad ng ginagawa ng Pangulo. Actually, pinangako ng Pangulo ang pag-ayos ng kuryente dyan by end of the year. Pero hindi niya na hinintay yung end of the year. No? Nung nalaman niya na meron ng enough supply na manggagaling sa ibang korporasyon, no? Inimplement na agad. At sinipa. May video ba tayo? May Pinalitan. video? May video tayo? Ayan, Kasi visuals lang yan. saan ka naman kasi na rin nakakita kahit naman tayo rito sa Manila eh. Nagbabayad ka ng kuryente ng tama. Tapos hindi mo maramdaman ng tama yung kuryente. Oo. Diba? Tapos sisingilin ka ng Ikot ng cellphone. electric pan, 3 minutes, ikot, 2 minutes, patay. Putol-putol yung tulog mo nun. Hindi, ang hirap dyan, mga ka-BBM, oras ang tagal. Hihintayin 8 mo. oras hanggang 12 Ganun oras. katagal yung brownout ko. 10 hours, 10 hours. Kaya na yung negosyo sa Siquijor, talagang Apektado talaga. naapektuhan. Kung may halimbawa, may grocery ka, di ba? O may bilihan ka ng frozen goods, paano mo kikita? Hindi, Masisira lang saka yan. masakit doon yung mga ospital Oh, correct. na merong mga pasyente. Oh. Di ba? Napaka-importante na yung mga pasyente sa mga ospital ay convenient. So, Kung walang ventilation, walang kuryente, walang aircon, di ba? Anong mangyayari sa kanila? Kawawa, So kawawa. ganito pala yung ginawa ni PBBM dyan ha, para ma-resolve yan. Nagpatayo sila, mabilis ang pagpapatayo ng bagong Planta. planta sa tulong ng DOE, NEA at ERC. 3 bagong diesel power plants ang itinayo sa mga bayan ng Larena, Siquijor at Lasi. Sa record. Wow, napakabilis. Ito ano to, temporary lang ito. 1 year muna ito kasi yung kontrata nila dyan 1 year. And then i-bid out po yan para sa 15-year na agreement para mag-supply po ng kuryente. Pero ang asahan ninyo dyan, hindi na mangyayari yung nangyari
sa kumpanya ni Villar, di ba? Oo. Kasi ang presidente nakabantay na dyan. Actually, may mga nagko-comment din, sana sa buong parte ng Pilipinas. Huwag kayong mag-alala, yan po yung hangarin ng ating presidente. Lahat ng lugar sa Pilipinas ay may access sa maaasahan, reliable na kuryente. Kasi malaki po ang naitutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng sapat na supply ng kuryente. Itong problema sa Siquijor, hands-on talaga rito yung ating Pangulo, no? Isipin mo, pinupuntahan niya talaga yan para alamin kung anong development dun sa pinagawa niyang mga planta, no? Mabilis, ano? Oo. Kaya tuwan-tuwa yung mga residente dyan, eh. Pansinin mo lang, di ba? O, tinan mo, lahat sila nakangiti. Siyempre may electric pan na eh. Hindi na magtitiis sa init. Oo. Kaya po yung mga turista na gusto pumunta sa Siquijor, pwede na pa kayo pumunta sa Siquijor at meron ng kuryente, ang mga resorts, ang mga establishments dyan. Ngayon sa mga nagsasabi, baka maubusan ng kuryente. Hindi po kasi sapat po ang reserba ng kuryente. May kabuuang 12.25 Megawatt yan. megawatt dependable capacity at may na isang N1 reserve na 1.7 megawatts para sa backup kung may masisirang unit. Okay yan, ha? So, sa madaling sabi, hindi agad-agad mawawala ng kuryente. May pumalya man yan, may paghuhugutan pa. Sapat ang supply at may reserba pa. So eto ha, tinuldukan nito ng proyektong ito ni PBBM, ng trabaho ni PBBM na to, ang malawakang blackouts dyan sa Siquijor na hinanaing ng mga residente at mga negosyante. Kasi paulit-ulit na yan eh. Oo. Ilang dekada na nangyayari yan. May Oo. 10 years o 20 years. Talaga? Oh, Sa Siquijor? matagal na yan. Tapos ang style pa dyan ng company ni Villar, kasi binabasa ko yung timeline eh. Unsolicited proposal. Oh. Magpapasa sila. O sige, magpapasa sila unsolicited proposal para sa renewable energy. Siyempre, ma-award sa kanila, magkakaroon ng agreement. Hindi naman maayos yung supply. So ang tendency, magtitiis yung mga taga Siquijor dyan. Matagal na pala yan. Matagal ng problema. Bakit pinabayaan, hindi ginawa ng solusyon nung nagdaang presidente? Busy sa tukhang. Diyan mo makikita kung sino talaga yung presidente na may malasakit sa Pilipino. Si Nagmamahal ng PBBM, Pilipino. hindi siya hindi siya madaldal. Pinapakita niya, gawa, hindi gaya nung iba, parehalik lang ng babae. Correct. Ang nangyari kasi, just to give my comment, no? Nung nangyari kasi ng administrasyon ni Digong, no offense sa anti-drug, kasi kailangan natin yan eh, anti-drug initiatives ng gobyerno, pero ang pamamahala sa bansa ay hindi lang tungkol sa anti-drugs. Marami kang dapat Oo naman. pagtuunan ng pansin na nakalimutan ni Digong kasi nakafocus lang siya doon sa tukhang. Diba? Halimbawa, supply ng kuryente, basic yan sana eh. Kasi, kumbaga, ano yan eh, langis yan sa ekonomiya, pinabayaan. Tsaka mainit ulo mo talaga kapag brown out, no? Lalo na pag nagbablog ka, di ba? I-upload mo na, biglang nag-brown out. Tapos naka-laptop ka pa o kaya computer ka. Yun ang hindi natin masisisi yung mga taga Siquijor kung magaganda yung comment nila diyan sa proyekto ni PBBM kasi kung pagbabasehan mo yung post diyan sa kuryente ng Siquijor, talagang napaka-positive na, napakaraming positive na comment para dyan na nakasuporta kay PBBM. Okay, bukod dyan, syempre, tulad ng sinasabi natin, ang presidente kapag lumakad, tuhog-tuhog. Oo. Mula sa Siquijor, lumipad ang kanyang team papuntang Bohol. At in-inaugurate po dyan yung Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project dyan po sa Bohol. Para Ano naman sa yan? mga Ano magsasaka. Para sa mga magsasaka, patubig Magsasaka yan. naman yan. Patubig yan. Kasi syempre, ang gusto natin, food security. Ang hinaing ng ating mga magsasaka dyan, kulang sa patubig. So ang ginagawa ngayon ng National Irrigation Administration, kailangan may sapat na supply ng patubig sa mga sakahan natin para matiyak natin yung food security, yung sapat na supply ng tubig para sa magandang ani ng bigas ng palay. Correct. So, anong sabi mo? Tuhog yung lakad ni PBBM? Tuhog. Ibig sabihin, dikit-dikit. Dapat pag lumakad ka, hindi lang isa pupuntahan mo. Para tipid. Para tipid ka na at na-maximize mo yung time mo. Kahit yung kay BP Pusit, tuhog din eh. Isipin mo, mula Netherlands hanggang Japan. Tuhog yung budget. Di ba? Pero tama ito, sinasabi mo. Tuhog yung budget. Tuhog. Ganyan din ang style ng kapatid niya. Pati naman, hingi ng travel order. Ilang bansa pupuntahan? 21 countries. Tuhog. Tuhog talaga, di ba? Sarap ng buhay, no? Oo. Iboboto ng taong bayan, mananalo, pagkapanalo, puro travel ang gagawin. Wow, sana all. Diba? So, ito yung parang dam to, no? Reserva. Mga ka-BBM, ang magbe-benefit na farmers dyan ay around 400. Wow, no? ang dami na yan. Covering 300 hectares. Ang daming palay, ang daming bigas ang Sang lugar to? mapuproduce yan. Sang lugar? Sa Bohol yan, sa Municipality of Calape. Bohol. Marami nga dyan, marami. Mukhang hindi ito Barangay Kalunusan. hindi siya tawag niyan, hindi siya solar panel eh. Hindi siya
powered ng sunlight. No? Pero malaking bagay na rin po yan. Gagastos ka lang sa diesel dyan, pero at least kahit pa paano, may sapat na pagkukunan ng tubig yung ating mga magsasaka. Ang maganda diyan ang maganda diyan mga ka-BBM, yung mga magsasaka diyan, talagang ganado ngayon magtanim. Kasi hindi na sila mahihirapan sa irigasyon ng tubig nila. Kasi yung irigasyon, tubig, pinakamahalaga yun sa pagsasaka. Kapag walang tubig, mahirap bungkalin ang lupa At hindi mahirap mabubuhay taniman. ng maayos yung pananim. Meron bang sinasabi diyan kung libre itong patubig na to? Usually po, ang nangyayari niyan, mga Diesel, irrigators diesel. association, nag-aambag-ambagan yan. May Kasi diesel. halimbawa ito, diesel powered yan, so gagastos sila ng gasolina, mag-aambag-ambagan sila dyan. Pero hindi Depende sa hektarya. hindi ganoon kamahal. Hindi ganoon kamahal. Kumpara kung ikaw ang hahanap ng diskarte sa tubig, Kung magsasarili ka, diskarte ng tubig. kung magpapahukay ibig ka ng sabihin, sarili. Ka-copy, mapapababa ang production cost. Correct. Mas maganda kung solar powered. Kasi sunlight na ang ginagamit Hindi. natin. Sigurado yan. Pakinggan muna natin sinasabi ni PBBM. Okay, sige. Kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya we are continuing at patuloy natin ginagawa ito para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya, para sa Pilipinas. At ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya nagpapasalamat kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator Eddie na sinasabi niya kayo mga bagong bayani. Talaga naman, kung wala ang magsasaka, wala tayong kinakain. Kayo ang nagpabumubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka, at maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Ayan. Singit ko lang shoutout lang kay Manong Lino de la Cruz. Loyalista yan. Si Ay, Manong shoutout. Lino. Kaibigan natin yan. Saka si Bebang, they're watching. Kapangalan pa ng tatay ko. Uy, meron naliligaw. Sino sila? Alexandro Bugatan. Ang dami niyang komento. Balita namin. Anong tawag doon? Yung nagko-comment ng madami. Flooding. Flood yung ano natin. Ito sigurado, itong si Alexandro Bugat. Hindi mas... Ikaw lang mag-describe. Kaya yun. to, tingin ko, grade 2 lang inabot nito eh. Wala na. Grade 2. Tapos bagsak pa yun. Bagsak pa yun siguro. Nakatatlong grade 2 yan. Kasi mali-mali spelling eh. Tsaka mahina mag-isip yan. Judgment kasi yung chat eh. Hindi, wag Saka natin. wala siyang naiintindihan sa sinasabi natin eh. Okay, sige. Tagalog na nga. Anyway, mag-proceed tayo na sa idagdag ko lang doon sa irrigation, no? Kasi ang malaking contribution nitong mga irrigation na to, na-enable mo yung second cropping. Halimbawa, kasi kung wala kang tubig, sa isang taon, isang beses ka lang aani ng palay, diba? ganun Kung may pala sapat yun, na supply, at least in a year twice. At actually, pinag-experimentohan na yung thrice o 3 anihan sa isang taon. So yung gap natin, yung kakulangan ng bigas, nasusuplayan niya. Yun ang Ibig kagandahan. sabihin, overall, mapapataas ang produksyon ng palay dito sa Pilipinas. Tapos, individually, bilang isang farmer, tataas ang aking kita per year. Correct. Diba? Kasi mas madalas na 2 beses ka na mag-aani eh. Napakaganda nga. Ganun naman dapat talaga. Kaso kapag may problema ka sa irrigation, isa lang talaga mangyayari niyan. Ang ani mo. O siya, sige. Last topic natin for today's episode, no? Punta tayo dyan sa SSS. Sa mga senior citizen natin dyan, natanggap nyo na ba? Ang ani ba? Yung 10K? Yung 10K? 10%. Hindi, Akala ko yung 10K. 10% and 5% yan eh. 10% and 5%. Starting September 1. September 1. Yung iba nakatanggap. Tatay ko nakatanggap na eh. Wow! Tuwa yung Ano tatay ba ko yan? eh. Diretsuhin mo na kasi Ganun yan. para kasi marami tayong notice yung mga senior. pensioner natin, may dagdag po kayo sa pension. Magkano po yan? 10% po yan kung kayo halimbawa retired or disability pension yan, 10% po. Kung nagpe-pension ka ng 3.5, ibig sabihin, madadagdagan po kayo ng 350. Baka naman tataas yung contribution Walang yan. dagdag na contribution. Wala. Alam mo, nagdala na kayo dyan, no? Kasi noon, nagkaroon ng 1,000 allowance. Nagkaroon ng taas ng contribution. Ganun? Panahon ni Digong, di ba? Oo. Ngayon, hindi. Tataas ang pension, walang dagdag na contribution, pero sinasabi nila hindi malulugi ang SSS. At hindi lang ngayon taon yan. Next year, another 10% yan sa September. Tatlong sunod correct. na taon yan. And another year, 10% ulit yan. Napakagaling talaga. 30% sa panahon ni PBBM. A total of technically 33 siya. 33%. Paler, bakit wala nung nakaraan yan? Siyempre. Di ba? Yung nakaraan kasi,
ang ginagawa lang noon, busy sa paghahalik sa mga babae. Eto, gaya, tinanong mo ko yan, tanungin kita dyan, okay ba sa'yo itong ginagawa ni PBBM sa mga senior citizen na tinaasan yung pension kahit pero hindi magtataas ng contribution? Nako, okay na okay yan. Okay. Excited ka na ba? Malapit-lapit ka na. By that time, tataas siya. Hindi ako nagbabayad na SSS. Wala ka SSS. Hindi ako nagbabayad na SSS. Mayaman kasi tayo. Ganyan pagbayaman. Meron ako. Kulang na lang ako ng 12 months. Mag-a-avail na ako. Okay, Pwede well. na ako makapag-avail ng pension. 108 na siya, 108 months na yung kanyang contribution. Oo. Sa mga survivor pensioner, just to clarify 5% po yung sa inyo. So kalahati po, yung mga, halimbawa, namatay po yung inyong member, yung pensioner, no? Kayo yung beneficiary nyo, additional 5% po. So magkano na matatanggap nilang pension yan? Kung halimbawa ang pension mo 4,000, kung 10% 400, ibig sabihin 5% lang kayo, di additional 200 po. Malaking bagay na rin yan. Oo. Malaking bagay. Pwede nyo na isan lang. So ibig sabihin po niyan mga kababayan sa ginagawa ni PBBM na paglaban sa korupsyon, sa ginawa ni PBBM na pagpunta, ayusin yung kuryente sa Siquijor at yung irrigation dun sa Bohol, naisasabay niya pa tong pensyon O nga no? para sa ating mga kababayan na mga senior citizen. Kasi palerista, magagaling yung mga kinuha niyang tauhan. Oo, Magagaling. Sino-sino yung magagaling na yan? Ikaw na magsabi. Secretary Mina. Yun, number one. Budget yan very important yan. Pagbabudget di ba? Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, nasa DPWH na. Troubleshooter na Malacanang. I remember, yung 50% discount sa mga transportation, sa LRT, Secretary Vince din yan. Correct. Di ba? Magagaling yung kinuha, tama. Magagaling yung kinuha. Kaya hindi rin ganun ka nahihirapan ng presidente. Magtataka ka, bakit parang hindi nauubusan ng pera yung presidente? Di ba? Kasi nga po, hindi po binubulsa ang pera ng taong bayan. ganun naman talaga. Except itong nangyari sa flood control program na hindi naman involve ang ating Pangulo. Hindi ganun talaga, syempre alam mo naman, kapag hindi magnanakaw ang presidente, maraming proyekto ang maisa sa katuparan at magagawa. Ngayon, kapag ang presidente maraming anomalya, asahan mo yan, puro anomalya rin yung mga proyekto. Susunod-sunod yan yung mga subordinates niya, magiging corrupt na rin. Kasi ano justification nila? Ang presidente nga corrupt, ako bakit di pa ako Ngayon, corrupt? isipin mo kung si PBBM, kurakot yan, pagtatakpan niya yan. Yung flood control. Yung flood control, hindi niya isisiwalat yan kung meron siyang porsyento dyan. Dahil nga, hindi magnanakaw si PBBM, kaya isinisiwalat niya lahat ng korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi gaya ng mga nakaraan, nakulong na lang, walang nangyari. Kasi alam niyo ang wish ng ating Pangulo, ang lagi daw niyang birthday wish. By the way, happy birthday, September 13 sa ating Pangulo. Lapit na. Happy birthday, sir, no? Ang wish niya, bago siya bumaba sa 2028, sana walang gutom na Pilipino. Correct. Walang nagugutom na Pilipino. Kasi isang malaking indicator yan ng pag-unlad ng Pilipinas, yung poverty incidence, yung bilang ng ating mga kababayan na nagugutom, as much as possible, 0, di ba? Pero umapababa mo man lang yan, malaking bagay na yan. Hindi man talaga ma-achieve yung 0 dahil imposible yun. Kahit sa ibang bansa, meron pa rin. At saka ito, may pakita lang ako sa inyo. Putuli ko Baka yung pinakita mo yan kanina. putuli ko itong ni Kakakopia. Ito hindi ito yun. Mamaya, nanonood yung asawa ko Ito 98% ng netizen supportado si PBBM sa paglaban sa korupsyon. Pakita. 98% ng mga Hindi Pilipino. makita, no? Hindi, Hindi okay masyado. naman. I-post na lang namin sa page namin, Salamat PBBM. 98.7%. Ibig sabihin, ilan na lang? 1.3. 1.3% na lang yung mga dilis. Dilis yun. Grabe, ang taas na ito. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, Ngayon lang. first time to nangyari sa history ng Pilipinas na presidente. 98.7 ng mga Pilipino. Kasi pag masolve natin yung problema sa korupsyon, tayo din makikinabang taong bayan. Grabe, ang dami, no? Mga bitter lang yung hindi. 98.7. Muntik mag 100. Nag-a-agree. Diba? Kasi syempre nga naman. Hindi, palerista, sino bang hindi makakagusto niyan? Oo. Yung bilyon-bilyon na kinukurap ng mga public officials, mga contractors, no? Sa ating kaban ng bayan. Kung yan mapupunta talaga sa taong bayan, malaking ginhawa ang may bibigay sa taong bayan, no? Kunyari, yung 500 billion na yan, gamitin na pangnegosyo ng mga maliliit na kababayan natin. Yung mga gusto magnegosyo. Bigyan lang ng tag 50,000 to 100,000, meron na silang micro enterprise business, di ba? Yung mga gusto magkabahay, dalhin sa sa pabahay ang pera na yan. Di magkakaroon ng pabahay ang maraming kababayan At natin. mangyayari yan sa susunod Sa na taon. health, kung dadalhin sa health yan, no? Hindi mo na Hindi, tatalaga na, mahirapan. di ba? 225 billion
na para sana sa flood control next year, sa 2026, ay ilalaan na lang sa education at saka sa health. Nirealign. By the way, Allowed sabi naman yan. po ng Pangulo na wala na pong budget na ilalaan para sa 2026 for flood control Alam mo projects. kung bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi gagawin ng mga contractor yung mga substandard nilang flood control na walang gastos ang Pilipinas. Sisingilin sila dyan. Oo, yun ang gagawin nila next year. Ayusin yung mga flood control nila. Yung mga ghost project na flood control, gagawin nila yung mga flood control na yan galing sa sarili nilang bulsa. Na akala nila, masisafety nila. Yun pala, mabubulilyaso sila ng matindi sa buhay nila dahil si PBBM, binubulilyaso sila. Kaya maganda simutin yung pera ng mga magnanakaw na yan, Oo. di ba? Tapos gastos sa taong bayan. Tama lang, walang flood control na budget next year. Dalahin na lang yan By sa the way, health. kaya naalala ko, magandang ginawa ng Bureau of Customs, no? Napunta, nasa kanila na po yung 30 na sasakyan, luxury vehicles ng mga Diskaya. Wow. Pati yung payong. Pati yung payong. Siyempre, kasama Oo, naka-insert sa... Kaso, paborito na yung payong. Baka kinuha yung Baka hindi payong. sinama. Kasi paborito na yung payong. So, 34 na luxury vehicles na mga Diskaya nasa Bureau of Customs na. Ngayon, in-investigate na nila kung itong mga sasakyan na to ay nabayaran ng tamang buwis. Ngayon po, sa initial investigation Findings, nila, out of 30, 8 po ang walang dokumento. Naku po. So, ibig sabihin, may prima facie evidence na smuggled yung sasakyan. Naku po. Ano No? gagawin niya? Kukunin. Tapos yung 7, merong partial documentation pero walang proof of payment, certificate of payment. No? Tapos yung 14 ata, merong mga dokumento pero may mga hindi kumpleto pa rin. Alam mo, Okay? So talagang binibigyan ng pagkakataon, dahil may due process nga tayo tinatawag, binibigyan ng pagkakataon yung mga Diskaya para ma-present yung mga documents na kailangan nila i-present. Ngayon, kung hindi sila makapag-present ng documents, yun ang malaking possibility. Kumpiska yung mga vehicles na yan at kakasuhan pa sila. Ang ngayon, nag-grab na lang si si Diskaya. Hindi naman siguro dahil may may BIOS pa, may BIOS. may BIOS pa. Meron silang mumurahing sasakyan. Pero nagpasabi na sila sa Bureau of Customs na kung meron man daw kakulangan sa pagbabayad ng buwis dun sa mga luxury vehicles na yon, willing daw silang bayaran. Hindi yun eh. Pero yun nga, tama, dun pumasok yung sabi ng commissioner ng BOC na sabi niya, hindi ko mo mababayaran yan, ay mapapawalan Absoluto na kayo. sana sila Correct. sa paglabag sa mga Paano batas. na ipasok dito yan? Yun ang pinakamalaking tanong dyan. Yun din ang kagandahan doon, no? Hindi lang ang DPWH employees ang and officials dyan. ang iniimbestigahan ngayon. Oo. Pati yung mga empleyado ng BOC na Customs. nag-allow. Daming nadamay, no? Madami talaga madadamay dyan. Kaya importante nga independent commission eh. Para May- lahat ng tao mapanagot eh. Ang matindi dyan, baka madamay yung mga vlogger nung nag-vlog sa kanya doon election. Yung mga kaibigan natin yun. Hindi naman siguro. Oh, Hindi sa madadamay mga yun. kaibigan namin vlogger dyan na nag-vlog kay Diskaya nung election, baka mabanggit pangalan. Baka mabanggit pangalan nyo. Wala kang pinakalanan, pero kaibigan natin yung mga vlogger na yan. Cambio. Oo. O siya lang for all. Oh, Tawa ka kasi ng tawa. Love for all. next. Ito na, Kasi, schedule ayun po na. tayo ng Love for All. Ayan sa mga kababayan natin dyan sa Siargao. Pupunta po ang ating butihing First Lady dyan at ang kanyang Love for All team. Ang schedule po ay sa September 16 na po yan. Love for all. Kung kayo po, gusto nyo ng libreng serbisyo medikal, serbisyong legal, lahat po, gusto nyo ng charity ba mula sa PCSO, hatid po yan ng Love for All dyan po sa Siargao, September 16. So ayan, Love for All sa September 16, Siargao. Kaya Ma'am Alicia, baka naman. Wag lang puro ha. Si Miss Ali. Kasi reply yan. Si Ma'am Alicia, reply, haba-haba na text mo, sagot lang, ha. Dapat ang tama reply doon, full name po and birthday. Oo. At saka meron din September 30 sa Valenzuela at October 14 sa La Paz, Tarlac. Baka dyan sa Tarlac na. Baka Valenzuela na tayo dyan. Baka mauwi na tayo sa Valenzuela. Oh, so subukan nyo rin yung talento namin sa mga malalayo, mga Siargao, yan, mga ganyan. Diyan lumalabas yung talento namin sa pag-cover. O yan. Palerista, meron kang kailangang basahin. Asan dyan? Ayun. No? Birthday daw. Nagagaya na lang talaga ako kay Kakopi pag tumatawa. Sorry. Ayan, birthday greetings po kay Apo Lakay at kay PBBM. Dalawang Apo Lakay po ang ating babatiin. Bukas po, no? Apo Lakay Senior. Apo PBBM yung isa. At sa September 13, si Apo BBM. Gusto mo sa Message mo sa magkama, message. Gusto mo magparamdam si Apo Lakay Senior?
De, bukas tiyak meron pong mass dyan sa Batak. No? Tapos may replaying sa yan kay Ferdinand Marcos Sr., no? Former president. Oh, No? bigay ka ng message para mas maganda. Ako, message ko kay PBBM, Pangulong Bongbong Marcos, nasa tamang landas po kayo, nasa tamang direksyon. Ang inyong puso't isip ay nasa proper na lugar at sana po ipagpatuloy nyo at huwag po kayong mag-waver sa inyong commitment na magawa ang lahat ng iyong ninanais para sa ating bayan. Happy birthday, sir! Ikaw. Ako naman, Mr. President, marami po ang umaasa sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya nandito kami para suportahan po kayo dahil kahit papano, yan na po yung tulong namin para sa mga kababayan natin na dependent po sa serbisyo ng gobyerno. Kung magtatagumpay ang gobyerno with your leadership, and I think mangyayari po yan, makikinabang po yung ating mga kababayan. Good health po. Importante, malakas siya no? Para nagagawa niya yung mga dapat niya pong gawin. Yung message ko kay PBBM, yung sinabi na rin ng dalawa. Yan yung message ko. Pero yung message ko kay Apo Lakay, President, pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr. Yan. Maraming salamat at nagkaroon ka ng anak na lalaki na magaling, mahusay at matino na presidente namin ngayon. Correct. Na nagbibigay ng pag-asa sa sambayan ng Pilipino na tapusin ang korupsyon, tuldukan ang korupsyon dito sa Pilipinas. At dahil yan sa inyo, dahil yung similya mo malakas. Yan, di ba? Magaling. Yan ang mga message. Di ba? Yung mga message na yun. all messages. Oo. Abot kay Imelda yan, baka patawag ako dyan. Kung baka sabihin yun, sip-sip ako. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Ay, tira mo si senior ba yan? Si Senior, antikas talaga ng Senior. president. Ano? Totoo ba yan? Di edit yung katawan Hindi niya na na yan? senior. sila yan. Ganyan talaga yung katawan Kasi niya ng sila bata. Yung dibdib niya? Sundalo siya. Oo, sundalo. saka boxer kasi siya. Ah. Nag-weightlifting pa. So talagang Hindi ganyan yan ang katawan edit? niya. Hindi yan edit? Ayun, nakikinig sa atin si Christine. Shoutout po sa inyo mula sa iyong Bebe Love na si Mark. Ayan. Happy viewing. Masarap kain natin bukas dyan kay Mark. Sobra-sobra yan. Tin, hindi na naman sasama si Mark ngayon. May dinner ngayon. Absent na naman. At saka maraming salamat pala dito sa studio na miss namin. Parang isang taon kami hindi dito. Basa muna tayo ng mga basa muna tayo ng Sige, comment. comments para makabawas-bawas tayo sa Utang. utang sa ating mga viewers na Si masugid na nanonood sa Si atin. Ma'am Melinda Sarmiento nag-send sa atin ng star. Thank you po sa inyo, no? Sabi ni Ma'am Maria Australia Plateki, the best team talaga kayo. Saludo ako sa inyo. Wow, thank you. Ma'am. Immediate Rosario, love. Letty Bremon, tama po yan. Happy tayo lahat. Sabi ni Maria Estela Plateki, ako silent supporter nila dito sa social media. Sa the Three Ferdinand. Oy, salamat. Leopoldo Mapor, maligayang karawan, PBBM. Cecil Adja, kulit ni Palerista. Correct. Marcos the best, sabi ni Ella Casal J. Happy viewing po sa Sabi inyo. ni Charming Rosal, mga idol, dagdagan nyo ang oras. Nako. Hindi na, mahaba na. Oo, sisimangot si Ma'am si Ma'am Jillian niya pag-extend kami na extend. Kasi OT na sila. Garrett Baterina, thank you for the update sa mga tinalakay nyo ngayon. God bless. Ayan, mga kabibim. Dating patagali at 7:32 na. Yan, inuulit ko po. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aming 17th episode na napakabilis ng panahon at napakarami na nating pinagsamahang episode at nandiyan pa rin kayo. Mas lalo tayong lumalakas. Maraming salamat sa inyo. Mga kababayan, no, ipagpatuloy lang po natin ang pagsuporta natin sa ating Pangulo. Kung maaari po, i-regalo nyo na sa kanya ang suporta natin for the next 3 years. Ayan, magandang gabi po. Ako po si Ka-Coffee. Pasalamatan ko rin po yung mga kasama natin sa grupo, no? Si 31 Million Movement at si Markian Everyday. And of course, ang crew, ang buong team ng Bagong Pilipinas Studios. Maganda yung video namin, maganda yung audio namin dahil po sa kanila yan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, huwag nyo rin kalimutan ha, wala kaming filter ngayon ha. Kung ano nakikita nyo, yan na yun. Pulpulak matapat yan. So, maraming salamat. Tawa mo kasi kaya mahaba tayo eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po at happy birthday PBBM at Ferdinand Marcos Sr.